Sa burol ng asawa ko, sariwa pa ang amoy ng sampaguita sa hangin. Lumapit sa akin ang anak ko, mahigpit ang hawak ng asawa niya sa braso nito. Pareho silang nakatingin sa akin na para bang ang kalungkutan ay walang lugar sa mukha ko. Yumuko siya ng sapat na maramdaman ko ang hininga niya at sinabing, para sa amin, matagal ka nang wala. Ang mga salita niya ay tumagos sa mga dasal, sa mga bulungan, sa tahimik na pagtangis ng mga taong dumating upang parangalan ang babaeng mahal ko. Naramdaman ko ang may nabasag sa loob ko, ngunit hindi ako yumuko. Tinaas ko ang ulo ko at sumagot, kung gayon, ito ang huling hiling ng inyong nanay. Biglang natahimik ang silid. Dose-dose ng ulo ang lumingon. Ilang pagkabigla ang umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga silya. Kahit ang pari ay ibinaba ang kanyang aklat, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang ngiti ng anak ko ay bahagyang kumupas. Ang totoo, iba ang tingin ng pagtataksil kapag nasisinagan ng liwanag. At ang kahihiyan ay 2 beses na masakit kapag nakabalot sa itim na damit panglibing. Akala nila ay maililibing nila ako kasama ng alaala niya, ngunit wala silang ideya kung ano ang iniwan niya o kung ano ang matagal ko nang pinanghahawakan. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang istorya kung paanong ang isang nagluluksa na asawa ay naging lalaking hindi nila inaasahang haharapin. Kung paanong ang kalupitan nila ay nagbukas ng pinto na hindi nila nakita. At kung paanong ang isang huling hiling mula sa babaeng binaliwala nila ay nagbigay sa akin ng lakas na bumangon muli. Kung sasamahan niyo ako, masasaksihan niyo ang bawat biglaang pagbabago, bawat sikreto. At ang sandali kung kailan gumuho ang lahat ng itinayo nila. Dahil minsan, ang huling hiling ng patay ay ang simula ng pagbabayad ng iba. Ang pangalan ko ay Leonardo Leo Garcia. Ako ay 30 taong gulang, isang retiradong civil engineer, na nagbigay ng 40 taon sa pagtatayo ng mga gusali sa buong Metro Manila. Akala ko naiintindihan ko kung paanong ang mga bagay ay itinayo para tumagal mga pundasyon, kable, mga kasal. 45 taon kasama si Carmela ay nagturo sa akin na ang pag-ibig ang pinakamatibay sa lahat. Hindi ko inakala na matututunan ko, habang nakatayo sa tabi ng kabaong niya, kung gaano kabilis mapuputol ang agos na iyon. Ang simbahan ay amoy sampaguita, isang lumang amoy kahoy na habambuhay kong iuugnay sa pagkawala. Nakatayo ako sa harap na pew ng simbahan ng San Roque sa Quezon City, sapat na lapit para mahawakan ang makintab na kabaong na oak, kung saan nakahimlay si Carmela sa walang hanggang katahimikan. Ang liwanag ng umaga ay sumasala sa mga stained glass windows, naghahagis ng may kulay na anino sa mukha niya, at naisip ko kung gaano niya kamahal ang liwanag na iyon. Palagi niyang sinasabi na ang mga simbahan ay mas malapit sa langit kapag ang sikat ng araw ay tama ang pagdaan. Ngayon, mas malapit na siya sa langit kaysa sa amin, at ako ay naiwan sa isang mundo na biglang naging banyaga at malamig. 45 taon. Iyan ang sinabi ng pari sa sermon. 45 taon ng kasal, ng mga pinagsasaluhang pagkain, at tahimik na mga gabi, ng mga argumento na hindi tumatagal lampas ng paglubog ng araw, at tawanan na pumupuno sa bawat silid na pinasukan niya. Nagsalita siya tungkol sa kabaitan niya, sa pananampalataya niya, sa debosyon niya sa pamilya. Ang hindi niya sinabi, dahil hindi niya alam, ay si Carmela ay naging kalasag ko rin. Tumayo siya sa pagitan ko at ng matatalim na gilid ng buhay, pinalambot ang mga hampas na hindi ko man lang nakita. Kung wala siya, napagtanto ko na ako ay nakalantad. Naramdaman ko ang mga mata nila sa akin, bago ko narinig ang mga bulungan nila. Ang anak kong si Anton, ay nakatayo malapit sa likod ng simbahan, kasama ang asawa niyang si Bianca, ang mga ulo nila ay nakatungo sa isa't isa sa pribadong usapan. 42 taong gulang na si Anton, isang lalaking pinalaki ko sa sarili kong mga kamay, tinuruan magbisikleta, tinulungan makatapos sa kolehiyo, inalalayan sa altar, sa kasal niya. Ngunit ang lalaking bumubulong kay Bianca ay isang estranghero. Tiningnan niya ako ng may mukha na hindi mukhang kalungkutan kundi pagkainip, na para bang ang libing ay isang abala, nagpapatagal sa mas mahalagang bagay. Pagkatapos ng serbisyo, pumila ang mga nagluluksa upang mag-alok ng pakikiramay. Ang mga lumang kaibigan ay mahigpit na humawak sa kamay ko. Ang mga kapitbahay mula sa mga dekada na ang nakalipas ay niyakap ako na may luha sa mga mata nila. Maraming buhay ang nahawakan ni Carmela, at dumating sila upang parangalan ang alaala niya, ngunit sa lahat ng ito, pinanood ko sina Anton at Bianca na naghintay. Nang umalis ang huling nagluluksa, lumapit si Bianca nang may katumpakan ng isang taong nagbibilang ng minuto. Hindi siya nag-alok ng pakikiramay. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Carmela. Sa halip, sinabi niya, kailangan nating pag-usapan ang mga kaayusan, Leo. Ang bahay, ang mga account. May mga desisyon na kailangang gawin, at dapat nating ayusin ang mga ito kaagad, habang sariwa pa ang lahat. Hindi pa nakalibing ang asawa ko, at hinahati na ng babaeng ito ang ari-arian. Tiningnan ko si Anton, umaasang makita ko ang anak ko sa likod ng pamilyar na mga mukha na iyon, ngunit umiwas siya ng tingin. Ang pananahimik niya ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Anton, sabi ko ng mahina. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado?
Tayong dalawa lang. Sa wakas ay tiningnan niya ako, ngunit walang init ang ekspresyon niya. Kung ano man ang kailangan mong sabihin, pwede mo nang sabihin sa harap ni Bianca. Pamilya siya. Pamilya. Ang salita ay pumilipit sa dibdib ko na parang talim. Itinayo ko ang pamilyang ito kasama si Carmela, brick sa brick, taon sa taon. Ngayon ang sarili kong anak ang gumagawa ng mga linya na naglalagay sa akin sa labas. Ngumiti si Bianca, ngunit hindi umabot sa mga mata niya. Inilagay niya ang kamay niya sa braso ni Anton, isang kilos ng pagmamay-ari kaysa sa ginhawa, at binigyan siya ng tingin na hindi ko naintindihan. Ngunit lubos na naintindihan ito ni Anton. Tumayo siya ng tuwid, huminga ng malalim, at nagbitaw ng mga salitang nagwasak sa natitirang kahinahunan ko. Wala na si nanay ngayon, tatay. At sa totoo lang, para sa amin, matagal ka nang wala. Nawalan ako ng ulirat. Narinig ko ang pagkabigla mula sa mga nagluluksa na hindi pa umaalis. Ngunit hindi ako gumuho. 40 taon ng mga negosasyon sa kontrata, ng mahihirap na client, at imposibleng pa-deadline, ang nagturo sa akin na manatiling matatag kapag gumagalaw ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Kaya tumayo ako doon, sinasalo ang suntok, hinahayaang humaba ang katahimikan hanggang sa naging hindi na ito matiis para sa lahat maliban sa akin. Pagkatapos ay inabot ko ang bulsa ng jacket ko at kinuha ang lumang leather wallet ni Carmela, ang wallet na bitbit niya sa loob ng 3 taon. Kung iyan ang nararamdaman ninyo, sabi ko, matatag ang boses ko sa kabila ng panginginig ng mga kamay ko. Kung gayon, hayaan niyo akong ipakita sa inyo ang huling hiling niya. Napansin ko ang isang babae na nakatayo malayo sa mga natitirang nagluluksa. Siya ay marahil mga early 60s, may silver streaked na buhok at ekspresyon na hindi ko mabasa. Pinanood niya ang eksena na nagaganap ng may intensidad na mukhang personal, na para bang may nakikilala siya sa kalupitan na nagaganap sa harap niya. Sandali kaming nagkatinginan at binigyan niya ako ng maliit na tango, halos hindi mahalata, bago tumingin sa malayo. Lahat ay natahimik nang buksan ko ang wallet, at kinuha ang isang lumang pilak na card, na may ukit na sumasalo sa liwanag. Ang mga salitang nakaukit sa metal, ay nagsasabing legacy excess, mana ni nanay, kumunot ang noo ni Bianca. Hindi pa niya ito nakita, at sa unang pagkakataon mula nang lumapit siya sa akin, kumislap ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Tumayo ako doon, hawak ang card, pinapanood ang pagkalito ni Bianca, na nagbigay daan sa mas matinding dilim, at naglakbay ang isip ko pabalik sa sandali nang ilagay ito ni Carmela sa mga kamay ko. 2 linggo bago nito, sa isang silid ng ospital na amoy, antiseptic, at kumukupas na pag-asa, inihanda ako ng asawa ko para sa isang laban na hindi ko pa alam na darating. Ang cancer ay mabilis na gumalaw sa mga huling buwan na iyon, unti-unting ninakaw ang lakas niya hanggang sa halos hindi na niya maiangat ang ulo niya mula sa unan. Ngunit ang isip niya ay nanatiling hindi nagalaw, matalas tulad ng araw na pinakasalan ko siya, marahil mas matalas pa. Nagkomento ang mga nurse tungkol dito ng may paghanga. Karamihan sa mga pasyente sa yugtong ito ay lumulutang, sabi sa akin ng isa sa kanila. Ang asawa mo ay pinapatakbo pa rin ang kum. Hindi nila alam kung gaano sila katama. Naghintay si Carmela hanggang sa kaming dalawa lang, hanggang sa bumukas ang pinto at ang kaluskos ng mga yapak ay kumupas sa pasilyo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko nang may lakas na nakagulat sa akin. Ang manipis na mga daliri niya ay dumidiin sa palad ko na para bang sinusubukan niyang maglipat ng isang bagay na mahalaga sa pamamagitan lamang ng paghawak. Leo, bulong niya, ang boses niya ay halos hindi mas malakas kaysa sa ugong ng makina na nakapalibot sa kanya. Kailangan mong makinig ng mabuti. Alam ko kung ano ang darating. Nakita ko kung sino talaga si Bianca. Lumapit ako, naguluhan sa pagkaapurahan sa tono niya. Napag-usapan na namin si Bianca noon, syempre. Ibinahagi ko ang mga pag-aalala ko tungkol sa kung paanong mukhang dinodomina niya si Anton, kung paanong kinokontrol niya ang mga pananalapi at ang pund. Social calendar nila, at lalo na ang mga pagbisita nila sa amin. Ngunit palaging nagpapayo si Carmela, bigyan mo siya ng oras, sasabihin niya. Pinili siya ni Anton, at dapat nating igalang iyon. Ngayon sa sterile, nasilid na ito na may kamatayan na nakapalibot, lubos na nagbago ang tono niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ano ang nakita mo? Hindi siya direktang sumagot. Sa halip, inabot niya ang ilalim ng unan niya at kinuha ang isang maliit na pilak na card, ang parehong card, na hawak ko ngayon sa libing niya. Ibinigay niya ito sa palad ko at isinara ang mga daliri ko sa paligid nito. Ito ay isang legacy access card mula sa Metro Savings Bank. Binuksan ko ang Bino account noong 1994, ang taon na nagtapos si Anton sa high school. Nagdagdag ako rito simula noon, nang tahimik, nang walang sinasabi kanino man. Ang access code ay ang anibersaryo ng kasal natin. Isaulo mo ito. Huwag na huwag mo itong isusulat. Tinitigan ko ang card. Malamig ang ibabaw nito sa balat ko. Carmela, tungkol saan ito? Bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Kumislap ang mga mata niya, ngunit walang luhang bumagsak.
Palagi siyang mas malakas kaysa sa akin sa mga bagay na mahalaga. Kapag ipinagtaksil ka nila, Leo, at mangyayari iyon, gamitin mo ang card na ito. Pumunta ka sa bangko. Ang lahat ng kailangan mo ay nandoon. Mga dokumento, pera, ebidensya. Ginugol ko ang mga taon sa paghahanda para sa sandaling ito, nagdarasal na sana ay hindi ito dumating, ngunit alam kong malamang na mangyayari. Ang salitang pagtataksil ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Gusto kong makipagtalo, ipagtanggol ang anak namin, igiit na ang pamilya ay hindi kailanman tatalikod laban sa pamilya, ngunit may isang bagay sa ekspresyon niya ang pumigil sa akin. Hindi pa niya ako tiningnan nang may ganoong katiyakan, ganoong kalungkot na kaalaman. Alam ko kung ano ang pakiramdam, patuloy niya, lalo pang humina ang boses niya. Ang maging hindi gusto sa sarili mong pamilya. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon sa'yo. Hindi ko hahayaan na kunin niya ang lahat ng itinayo natin. Ang mga salita ay tumama sa akin ng kakaiba. Palaging maganda ang sinasabi ni Carmela tungkol sa pagkabata niya, sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya. Anong ibig niyang sabihin na hindi gusto? Binuksan ko ang bibig ko para magtanong, ngunit bahagya siyang umiling, na para bang ang istoryang iyon ay para sa ibang oras o marahil ay hindi na. Alam ni Pari Rafael ang lahat, sabi niya. Hanapin mo siya kapag handa ka na. May hawak siya para sa iyo, isang bagay na hindi ko kayang ipagsapalaran na iwanan sa iba pang lugar. Huminto siya, lalo pang humirap ang paghinga niya, at Leo, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Huwag mong hayaan na kunin niya ang dangal mo. Lumaban ka, ngunit lumaban ka ng matalino. Ang dangal ang tanging pag-aari natin, ang lahat ng iba ay maaaring nakawin. Nangako ako. Ano pa ang magagawa ko? Ang asawa ko ay naghihingalo at nagtitiwala sa akin ng mga sikreto na hindi ko naintindihan at ang tanging mayaalay ko ay ang salita ko. Hinila siya ng gamot patungo sa pagtulog. Kumislap ang mga talukap ng mata niya at akala ko ay nakatulog na siya, ngunit pagkatapos ay gumalaw ang mga labi niya sa huling pagkakataon, bumubuo ng mga salita na kailangan kong pilitin na marinig. Ang kapitbahay, huminga siya. Si Ellen, maiintindihan niya. Pagkatapos ay wala na siya, hindi pa patay, ngunit sa isang lugar na hindi ko na maaabot, iniiwan akong mag-isa na may pilak na card, isang code, at mga tanong na magpapagulo sa akin sa loob ng mga linggo. Hindi ako nakatulog ng gabi pagkatapos ng libing. Umupo ako sa sala na pinalamutian ni Carmela 45 taon na ang nakalipas, napapalibutan ng mga larawan ng isang buhay na ngayon ay parang isang istorya na iba ang nabuhay. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kapitbahay, si Ellen, maiintindihan niya. Wala akong kilalang kapitbahay na nagngangalang Ellen, at hindi ko naintindihan kung ano ang gusto ni Carmela na hanapin ko. Ngunit itinago ko ang pilak na card sa bulsa ko, nakadiin sa dibdib ko na parang isang anting-anting, at naghintay na magdala ng kalinawan ng umaga. Ang dinala ng umaga sa halip ay si Bianca. Dumating siya ng eksaktong 9, ang kotse niya ay pumasok sa coast driveway, kunang may katumpakan ng isang taong nagplano ng pagbisita na ito ng mas matagal pa kaysa sa isang gabi. Nakaupo si Anton sa upuan ng pasahero at pinanood ko sa bintana habang nagsasalita si Bianca sa kanya, nag-gag gestures, patungo sa bahay, ang ekspresyon niya ay masigla at determinado. Tumango si Anton na parang isang puppet, na ang mga string, ay nahila ng napakaraming beses na hindi na niya napansin ang mga kamay na kumokontrol sa kanya. Binuksan ko ang pinto, bago pa siya kumatok. May isang instinct, ang nagsabi sa akin na huwag siyang hayaang magtakda ng mga tuntunin ng engkwentrong ito, na huwag siyang bigyan ng kasiyahan na ipatawag ako na parang isang katulong sa sarili kong bahay. Leo, sabi niya, lumampas sa akin papasok sa foyer, nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Kailangan nating pag-usapan ang mga praktikal na bagay. Alam kong naging emosyonal kahapon, ngunit ang buhay ay sumusulong, at may mga bagay na kailangang ayusin. Sumunod si Anton sa kanya papasok. Ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig. Hindi man lang niya ako binati. Hindi siya nag-alok ng pakikiramay, para sa inilibing naming nanay, wala pang 24 oras ang nakalipas. Tumayo lang siya malapit sa pintuan na tila isang guwardidya, naghihintay ng mga utos. Naglakad si Bianca sa sala, na parang nagsasagawa ng isang inspeksyon, ang tingin niya ay humahawi sa mga kasangkapan, sa mga pintura, sa china cabinet, na minana ni Carmela mula sa lola niya. Halos makita ko siyang nagkukuwenta ng halaga, nagtatalaga ng presyo, at mentally, na naglilikida ng 45 taon ng mga alaala sa mga sign ng piso. Maging tapat tayo, sabi niya, lumingon upang harapin ako, nang may ngiti na walang init. 70 taong gulang ka na, Leo. Hindi mo kayang panatilihin ang lugar na ito ng mag-isa. Ang paghahalaman, ang pag-aayos, ang mga bayarin. Masyado na iyan para sa isang lalaking edad mo, lalo na ngayon na wala na si Carmela. Napag-usapan na namin ni Anton at sa tingin namin ang pinakamahusay na bagay para sa lahat ay kung kami ang kukuha. Ang bahay, ang mga account, ang mga sasakyan. Kami ang bahala sa lahat, kaya hindi mo na kailangang mag-alala.
Ang audacity ng mga salita niya ay kumuha ng hininga ko sandali. Nagsalita siya na parabang nag-aalok siya ng kawanggawa, na parabang ang pagtanggal sa akin ng lahat ng pag-aari ko ay isang kilos ng kabaitan sa halip na pagnanakaw na nakasuot ng pag-aalala. Hindi, sabi ko. Ang salita ay lumabas ng mas mahina kaysa sa balak ko, ngunit matatag. Kumislap ang ngiti ni Bianca. Pakiulit. Sabi ko, hindi. Ito ang bahay ko. Kami ni Carmela ang nagtayo ng buhay na ito ng magkasama, at balak kong ipagpatuloy ang pamumuhay dito. Pinahahalagahan ko ang pag-aalala mo, ngunit hindi ko kailangan ng sinuman na kumuha ng kahit ano. Sa isang sandali, may isang bagay na pangit ang kumislap sa mukha niya, isang sulyap sa nilalang sa ilalim ng makintab na ibabaw. Pagkatapos ay nawala ito, pinalitan ng pinagrabe na pagtitiyaga. Leo, maging makatwiran ka. Nagluluksa ka. Hindi ka nag-iisip ng malinaw. Sinusubukan ka naming tulungan. Mas malinaw ang pag-iisip ko kaysa sa mga nakaraang taon, sagot ko. At ang sagot ko ay, hindi. Iyon ay nangganap na dumulas ang maskara. Ang composure ni Bianca ay nabasag na parang manipis na yelo, at ang kalamigan sa ilalim ay bumuhos. Sige, sabi niya ng padabog. Gusto mong maging matigas ang ulo. Hayaan mong maging malinaw ako tungkol sa isang bagay. Pabigat ka, Leo. Isang burden. Ginugol ni Anton ang mga taon sa pag-iingat sa mga damdamin mo, nagpapanggap na nagmamalasakit sa mga opinyon mo, at para saan. Kaya makakaupo ka sa bahay na ito na hoard ng pera na dapat ay napupunta sa mga apo mo. Pinalambing ka ni Carmela, ngunit wala na si Carmela. At kung wala siya para protektahan ka, magbabago ang mga bagay. Tiningnan ko si Anton, umaasang makahanap ng ilang pagkislap ng protesta, ilang tanda na ang anak ko ay umiiral pa rin sa ilalim ng shell na itinayo ni Bianca sa paligid niya. Ngunit inilipat lang niya ang bigat niya mula sa isang paa patungo sa isa pa, at bumulong ng isang bagay na parang pagsang-ayon. Gumalaw ang kamay ko patungo sa bulsa ko, hinahanap ang 9 phone ko. 40 taon bilang isang contractor, ang nagturo sa akin ng maraming bagay, kasama na ang halaga ng dokumentasyon. Pinindot ko ang button upang i-activate ang voice recorder, at pinanatiling neutral ang ekspresyon ko. Sa tingin ko dapat na kayong umalis, sabi ko ng mahinahon. Tumawa si Bianca, isang matalim na tunog na walang humor. Oh, aalis ako. Ngunit pakinggan mo ito, Leo. May 2 linggo ka. 2 linggo upang magising at pirmahan ang kung anong nararapat sa amin. Pagkatapos noon, gagawin namin ito sa mahirap na paraan. Lumapit siya sa pinto, pagkatapos ay huminto upang ibigay ang huling suntok niya. 2 linggo, pagkatapos ay mapupunta ka sa kalye. Umalis siya sa bahay kasama si Anton na nakasunod sa kanya. Lumingon siya ng isang beses, at sa isang split second, akala ko nakita ko ang isang bagay na parang pagsisisi sa mga mata niya. Pagkatapos ay wala na siya, ang pinto ay sumara ng padabog. Iniiwan akong nag-iisa sa katahimikan ng nilapastangan kong bahay. Tumayo ako nang hindi gumagalaw sa loob ng ilang minuto, hinahayaang bumagal ang tibok ng puso ko, pinoproseso kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa bintana sa harap, at pinanood ang kotse ni Bianca na nawala sa kalye. Habang lumilipat ang tingin ko, napansin ko ang isang babae na nagtatrabaho sa hardin ng bahay sa tabi. Siya ay marahil 64 o 65, may silver streaked, na madilim na buhok na nakatali sa isang simpleng ponytail. Nagsusuot siya ng guwantes sa paghahalaman at may hawak na maliit na trowel, ngunit hindi siya naghuhukay. Pinapanood niya ako. Nagkatinginan kami at ibinaba niya ang mga tool niya. Dahan-dahan, naglakad siya patungo sa bakod na naghihiwalay sa mga ari-arian namin at naghintay doon na para bang binibigyan ako ng pagpipilian na lumapit o umatras. May isang bagay tungkol sa kawalang kilos niya, ang pagtitiyaga niya ang humila sa akin pasulong. Ginoong Garcia, sabi niya ng mahina habang papalapit ako sa bakod. Ako si Elena, Ellen Santiago. Lumipat na ako mga 11 na ang nakalipas, kahit na sa tingin ko ay hindi pa tayo nakakapagkita ng maayos. Ikinalulungkot ko ang tungkol sa asawa mo. Salamat, nakayanan kong sabihin. Tinitigan niya ang mukha ko nang may ekspresyon na hindi ko mabanggit. Hindi ito awa, hindi lamang pakikiramay. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagmumungkahi na naintindihan niya ang isang sakit na higit sa ordinaryong kalungkutan. Nawalan ako ng kapatid ilang taon na ang nakalipas, sabi niya. Ang pagdadalamhati ay nangangailangan ng oras, Ginoong Garcia, mas maraming oras kaysa sa ibinibigay ng tao. Kung kailangan mo ng kahit ano, kahit na isang taong mauupuan ng tahimik, nandito lang ako. May bigat sa mga salita niya, isang kabuluhan na hindi ko pa maintindihan. Ang boses ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa alaala ko. Ang kapitbahay, si Ellen, maiintindihan niya, salamat, Ginang Santiago, sabi ko. Maaari kitang tanggapin sa alok na iyan. Tumango siya ng isang beses at bumalik sa hardin niya, iniiwan akong may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Nang gabing iyon, umupo ako sa dilim, hindi kayang buksan ang mga ilaw na hindi na makikita ni Carmela.
Umugong ang phone ko sa tabi ng lamesa. Ang isang text mula kay Bianca ay suminag sa screen. Na-contact ko na ang isang abogado. Wala kang ideya kung ano ang darating. Enjoy. Ang huling mga araw mo sa bahay na iyan. Ibinaba ko ang phone at kinuha ang pilak na card ni Carmela, tinitingnan ito sa mga daliri ko. Legacy Access, 1994, ang anibersaryo ng kasal natin ang code. Bukas, nagpasya ako, bukas pupunta ako sa bangko. Ano man ang iniwan ni Carmela para sa akin, oras na para malaman. Nagmaneho ako patungo sa Metro Savings Bank sa umaga ng ikatlong araw, matapos gumugol ng 2 gabing walang tigil ang pag-ikot sa isip ko sa mga salita ni Carmela, parang mga batong pinakikinis sa isang tumbler. Ang pilak na card ay nakaupo sa bulsa ng dibdib ko. Ang bigat nito ay hindi mahalaga, ngunit tila mabigat sa pasanin ng mga sikreto na hindi ko pa naintindihan. Ano man ang inihanda ni Carmela, ano man ang itinago niya sa loob ng mga taon nang hindi sinasabi sa akin, malapit ko na itong matuklasan. Ang bangko ay sumasakop sa isang kanto ng Bangtown, ng Quezon City, isang maringal na gusali ng limestone at glass na nakatayo doon bago pa ako ipanganak. Dumaan na ako rito ng libu-libong beses nang hindi man lang pumapasok. Si Carmela ang humahawak sa karamihan ng banking namin sa isang branch na mas malapit sa bahay. Ngayon, naintindihan ko kung bakit niya pinanatiling hiwalay ang account na ito, nakatago, hindi alam kahit sa akin. Tahimik ang lobby, sa isang Martes ng umaga, iilan lamang ang mga customer na naghihintay sa pila para sa mga teller. Lumapit ako sa pinakamalapit na bintana, kung saan binati ako ng isang batang babae na may maliwanag na mga mata at isang sanay na ngiti ng may kasiglahan. Magandang umaga, Ginoo. Paano ko kayo matutulungan ngayon? Inilagay ko ang pilak na card sa counter sa pagitan namin. Kailangan kong i-access ang account na ito. Kinuha niya ang card, sinuri ito ng may kunot sa noo. Tiningnan ng mga daliri niya ang ibabaw, naghahanap ng barcode o magnetic strip, ngunit wala siyang nakita. Lalo pang lumalim ang pagkalito sa mukha niya. Pasensya na po, Ginoo, ngunit hindi ko po nakikilala ang ganitong uri ng card. Wala po ito sa kasalukuyan naming system. Sigurado po ba kayo na ito ay mula sa Metro Savings? Ito ay mula sa 1994, sabi ko. Binuksan ng asawa ko ang account, 30 taon na ang nakalipas. Ang ekspresyon ng teller ay lumipat patungo sa magalang na pagpapawalang halaga. Sapat na siyang bata na ang 1994 ay marahil ay parang sinaunang kasaysayan, isang panahon bago siya ipanganak, hindi mahalaga sa modernong banking. Ginoo, hindi po ako sigurado na matutulungan namin kayo sa isang bagay na ganoon katanda. Ilang beses na po kasing update ang mga system namin simula noon. Marahil kung mayroon kayong ibang dokumentasyon. May problema ba dito? Ang boses ay nagmula sa likod ko, kalmado at may awtoridad. Lumingon ako upang makita ang isang babae na nasa mid-40s, na papalapit. Ang madilim na buhok niya ay nakatali sa isang profesional na bun, malinis ang kanyang suit. May suot siyang ponto name tag na nagsasabing Olivia Ward, Branch Manager. Ang ginoong ito ay may lumang card, paliwanag ng teller. Mula 1994. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Inabot ni Olivia Ward ang card. At sa sandaling nakita niya ito, lubos na nagbago ang kilos niya. Ang profesional na paggalang ay nagbigay daan sa isang bagay na mas malapit sa paggalang. Ginoo, sabi niya ng mahina. Sumama po kayo sa akin. Inakay niya ako sa isang pinto na may markang employees only at sa isang pasilyo patungo sa isang pribadong opisina. Ang silid ay katamtaman ngunit komportable, may mga leather chair at isang mahogany desk na nagpapahiwatig ng lumang pera at mas lumang mga tradisyon. Isinara niya ang pinto sa likod namin at sinenyasan ako na umupo. Ginoong Garcia, sabi niya, binabasa ang pangalan ko mula sa ukit ng card. Alam niyo ba kung ano ang hawak niyo? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko bago siya namatay. Sinabi niya sa akin na pumunta dito kapag handa na ako. Dahan-dahang tumango si Olivia. Ito ay isang Founder's Legacy Card. 12 lang ang inisyu namin nito noong 1994 sa aming pinakamahalagang maagang ba-investor. Bumili ang asawa niyo ng mga share sa isang technology startup sa pamamagitan ng aming espesyal na programa ng pamumuhunan 3 dekada na ang nakalipas. Ang startup na iyon ay kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking tech corporation sa mundo. Nag-type siya ng isang bagay sa computer niya, ang mga mata niya ay nag-scan sa screen. Nang tumingin siya, ang ekspresyon niya ay may halong paggalang at pagtataka. Ang account ay nanatiling dormant, naghihintay ng activation sa pamamagitan ng card at isang personal na code. Mayroon ba kayong code? Ika-17 ng Hunyo, 1979, sabi ko. Ang anibersaryo ng kasal namin. Inilagay ni Olivia ang mga numero. Mahinang tumunog ang computer. Ginoong Garcia, ang kasalukuyang halaga ng pamumuhunan ng asawa niyo ay humigit kumulang 120 milyong piso. Ang numero ay nakabitin sa hangin, hindi maintindihan.
120 milyong piso. Kami ni Carmela ay namuhay ng komportable, ngunit katamtaman, hindi maluho. Nagkiklip siya ng mga kupon, naghihintay ng mga sale, pinapatay ang mga ilaw sa mga walang laman na silid. At sa lahat ng ito ay nakaupo siya sa isang kapalaran na hindi niya kailanman hinawakan, hindi kailanman binanggit, hindi kailanman ginamit. Mayroon pa, patuloy ni Olivia. Ang account ay nagbibigay din ng access sa isang safety deposit box sa vault namin. Gusto niyo bang makita ang mga nilalaman nito? Tanging tango lang ang nagawa ko. Inakay niya ako ng mas malalim sa gusali, sa mga security door, at pababa ng hagdan patungo sa vault. Ang silid ay malamig at tahimik, may linya ng daan-daang maliliit na metal na kahon. Natagpuan ni Olivia ang isa na linked sa account ni Carmela at ginamit ang master key niya kasama ng akin upang buksan ito. Sa loob ay may dalawang bagay. Ang una ay isang makapal na legal na dokumento na nakabalot sa asul. Trust Fund na Buhay NG Pamilya Garcia. Ang pangalawa ay isang Puck Manila folder na selyado ng pulang tape na may sulat kamay na ka-label sa pamilyar na sulat kamay ni Carmela. *** Private Investigation, confidential para kay Leo. Kapag ipinagtataksil kanila, pinanood ni Olivia ang mukha ko habang binabasa ko ang pan-label. Hindi lang pera ang inipon ng asawa nyo, Ginoong Garcia, sabi niya ng mahina. Mukhang nag-ipon siya ng ebidensya. Dinala ko ang parehong bagay sa isang pribadong silidbasa na ibinigay ng bangko. Ang living trust ay maaaring maghintay. Ang folder, ang tumawag sa akin, ang selyadong gilid nito ay nangangako ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko pa alam itanong. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinisira ko ang pulang tape. Ang unang pahina ay isang cover letter sa profesional na letterhead na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng investigator ay nakalimbag sa itaas kasama ang isang wadres sa Arizona. Sa ilalim nito ay naka-type sa matitigas na itim na letra ang mga salita na nagbago sa lahat ng akala ko ay alam ko tungkol sa pamilya ko. Basahin, background investigation. Bianca Reyes. Ginang Garcia, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na tama ang mga hinala nyo. Nagawa na ito ng subject dati. Pakitingnan ang kalakip na file tungkol sa pagkamatay ni Arturo Santiago, Phoenix, Arizona, 1219. Binitawan ko ang file na para bang sinunog ako nito. Ang asawa ng anak ko ay hindi lang sakim, siya ay isang Maninila, at kung tumpak ang file na ito, baka nakapatay na siya minsan bago pa. Dinampot ko ang 9 file mula sa kung saan ito bumagsak at pinilit ang sarili ko na magpatuloy sa pagbabasa. Ang gabi ay humaba at dumilim sa paligid ko, ngunit hindi ako makahinto. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isa pang patong ng horror, isa pang detalye ng kinakalkula na pagkasira na dinala ni Bianca Reyes sa buhay ni Arturo Santiago. Sa oras na sumilip ang liwanag ng umaga sa mga bintana, nabasa ko na ang bawat dokumento, bawat larawan, bawat sulat kamay na note, at naintindihan ko sa wakas kung anong uri ng halimaw ang pinakasalan ng anak ko. Ang pribadong investigator na kinuha ni Carmela ay masusi. Ang ulat niya ay nagsimula sa background ni Arturo Santiago, isang retiradong postal worker sa Phoenix, Arizona, 60 taong gulang, nabalo pagkatapos mamatay ang asawa niyang si Elena sa cancer. Si Arturo ay naging deboto kay Elena sa loob ng 40 taon. Ang pagkamatay niya ay nagwasak kay Arturo. Naghahanap ng ginhawa, sumali siya sa isang grief support group sa lokal niyang simbahang Katoliko. Doon niya nakilala ang isang batang babae na tinawag ang sarili niyang Bianca Morrison. Siya ay 33 noong panahong iyon, kaakit-akit at mapag-asikaso, na may talento sa pakikinig na nagparamdam sa mga nagluluksa na lalaki na naintindihan sila. Napansin ng investigator na dumalo siya sa ilang iba't ibang grief group sa buong Phoenix area sa panahong iyon. Palaging nagpapakita ng sarili bilang isang taong nagluluksa sa isang nawalang mahal sa buhay. Ang mga detalye ng diumano'y pagkawala niya ay nagbago depende sa mga tagapakinig. Minsan ito ay isang asawa, minsan ay isang ama. Ang kasinungalingan ay umangkop sa kung anuman ang lilikha ng pinakamalalim na koneksyon sa target niya. Kay Arturo, siya ay naging kompanyon niya sa loob ng mga linggo. Nagluto siya ng mga pagkain para sa kanya, nagmaneho sa kanya sa mga appointment, tinulungan siyang ayusin ang mga gamit ni Elena. Ang kapatid niyang babae, na nakatira sa Texas, ay napansin ang pagbabago sa mga tawag sa phone. Patuloy na nagsasalita si Arturo tungkol kay Bianca, pinupuri ang kabaitan niya, ang pagtitiyaga niya, ang pag-unawa niya. Nang magpahayag ng pag-aalala ang kapatid niya tungkol sa isang estranghero na labis na nasangkot ng napakabilis, naging depensiba si Arturo. Ang mga tawag ay naging mas madalang. Kalaunan, tumigil ang mga ito. Ang isolation ay sinadya. Dinokumento ng Punti investigator kung paanong sistematikong pinutol ni Bianca si Arturo mula sa lahat ng maaaring magtanong sa mga intensyon niya. Sinuri niya ang mga tawag sa PUN ni Arturo. Hinarang niya ang mail ni Arturo.
Kinumbinsi niya si Arturo na ang pamilya niya ay hindi talaga nagmamalasakit sa kanya, na siya lang ang nakakaintindi sa sakit niya. Sa loob ng 6 na buwan, binago ni Arturo ang Pinobing contacts niya, tinanggal ang kapatid niya mula sa mga Pino bank account niya at pumirma ng isang bagong testamento na pinangalanan si Bianca bilang nag-iisang beneficiary niya. Sumunod ang pagsasamantala sa pananalapi sa isang tumpak na pattern. Una, maliliit na halaga para sa mga gastos sa bahay. Pagkatapos, mas malalaking halaga para sa diumano'y mga emergency, medical bills, pag-aayos ng kotse. Sa wakas, inilipat ni Arturo ang buong life savings niya, lafla 140,000, tinatayang 11 milyong piso noong panahong iyon, sa mga account na kinokontrol ni Bianca. Nakuha ng investigator ang mga bank record na nagpapakita ng mga transfer, bawat isa ay pinirmahan ni Arturo sa sulat kamay na lalong nanginginig habang lumilipas ang mga buwan. 3 buwan pagkatapos ng huling pan-transfer, natagpo ang patay si Arturo Santiago sa bahay niya. Ang coroner ay nagdesisyon na ito ay suicide sa pamamagitan ng medication overdose. Sarado ang kaso. Ngunit tumanggi ang kapatid ni Arturo na tanggapin ang hatol na iyon. Ang file ay naglalaman ng mga clipping ng pahayagan mula sa Phoenix Gazette kung saan nagsalita siya sa mga reporter tungkol sa mga hinala niya. Hindi gagawin ito ng kapatid ko, sinipi siyang nagsasabi, siya ay Katoliko. Naniniwala siya na ang suicide ay isang mortal na kasalanan. May nagtulak sa kanya dito o mas malala pa. Nag-file siya ng civil lawsuit laban kay Bianca para sa elder financial exploitation. Naghahanap na bawiin ang mga ninakaw na ari-arian at ilantad kung ano ang pinaniniwalaan niya na foul play. Ang con lawsuit ay hindi kailanman napunta sa paglilitis. Ang abogado ni Bianca, isang lalaking may koneksyon sa ilang katulad na kaso sa buong Southwest, ay nakipag-ayos ng isang punto settlement na may mahigpit na puntos closure agreement. Tumanggap ang kapatid ng isang pana-fraction ng ninakaw na pera kapalit ng pananahimik niya. Ang mga court record ay selyado. Nawala si Bianca Morrison mula sa Phoenix at sa loob ng 1 taon ay muling lumitaw sa Texas sa ilalim ng isang bagong pangalan, Bianca Reyes, ang pangalan na dinala niya nang makilala niya ang anak ko. Ang huling pahina ng one file ay hindi naka-type kundi sulat kamay. Ang pamilyar na sulat kamay ni Carmela ay pumupuno sa papel ng mga salita na inilaan lamang para sa akin. Leo, pasensya na hindi ko nasabi sa iyo habang buhay ako. Natuklasan ko ito 2 taon na ang nakalipas. Nang may sinabi si Bianca sa hapunan na nagpahinala sa akin. Kumuha ako ng isang profesional upang kumpirmahin ang lahat at ang natagpuan niya ay nagpatakot sa akin. Gusto kitang protektahan, ngunit gusto ko ring protektahan si Anton. Siya ay nakulong sa isang bagay na hindi niya naintindihan. Kasal sa isang babae na nakikita siya bilang isang paraan lang. Gamitin mo ang impormasyong ito ng maingat. Huwag kang kumilos ng may galit. At hanapin mo si Ellen Santiago. Alam niya ang higit pa sa inaakala mo. Tinitigan ko ang mga huling salita na iyon, naaalala ang babae na nagsalita sa akin sa bakod ng hardin. Ang kapitbahay na nawalan ng kapatid. Binanggit siya ni Carmela sa kanyang huling hininga. Ang mga koneksyon ay nagsisimulang mabuo sa isip ko, ngunit hindi pa ako handa na makita ang buong larawan. Pagkatapos ay napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng note ni Carmela, nakasulat sa mas madilim na ink na para bang idinagdag kalaunan, circled, ng 2 beses para sa diin. Imelda Reyes, nanay ni Bianca. Natagpuan ng investigator ang isang katulad na kaso sa Ohio noong 2007. Ang pattern ay natutunan na pag-uugali. Nagawa na ito ng pamilyang ito dati. Muling dumulas ang file mula sa mga daliri ko. Hindi lang si Bianca, pati ang nanay niya. Hindi ito ang gawa ng isang maninila, kundi isang negosyo ng pamilya na ipinasa na parang baluktot na mana mula sa nanay patungo sa anak. At sa isang lugar sa X, web, na ito ng pagsasamantala at kamatayan, na natiling nakulong ang anak ko, hindi alam ang katotohanan tungkol sa babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Ang pagbubunyag tungkol kay Imelda Reyes ay kumonsumo sa mga iniisip ko sa susunod na araw. Isang nanay na nagtuturo sa anak niya kung paanong mambiktima ng mga vulnerable na matatandang lalaki, kung paanong nakawin ang mga savings nila at marahil ay ang mga buhay nila. Ang horror nito ay nakaupo sa dibdib ko na parang bato. Ngunit ang note ni Carmela ay nagbigay sa akin ng direksyon, isang landas pasulong sa dilim. Hanapin si Ellen Santiago, at bago iyon, si Pari Rafael, alam niya ang lahat. Nagmaneho ako patungo sa simbahan ng San Roque sa umaga ng 7 araw, ang parehong simbahan kung saan inilibing namin si Carmela, wala pang 1 linggo ang nakalipas. Iba ang tingin ng gusali sa ordinaryong liwanag ng araw, hindi gaanong malungkot, ang puting steeple nito ay umaabot patungo sa isang walang ulap na langit. Natagpuan ko si Pari Rafael sa opisina niya sa likod ng sanctuary, isang katamtamang silid na may linya ng mga aklat at pinainit ng liwanag ng umaga sa pamamagitan ng isang bintana.
Tumingin siya nang kumatok ako sa bukas na pinto, at may isang bagay sa ekspresyon niya ang nagsabi sa akin na hinihintay niya ang sandaling ito. Siya ay marahil 65, may mabait na mga mata sa likod ng salamin na may wire rim, at ang pasensya ng isang lalaking gumugol ng mga dekada sa pakikinig sa mga problema ng ibang tao. Leo, sabi niya, tumayo upang batiin ako. Pumasok ka. Isara mo ang pinto. Ginawa ko ang sinabi niya at umupo sa worn leather chair, sa tapat ng cluttered desk niya. Tinitigan ng pari ang mukha ko sa loob ng mahabang sandali, bago muling magsalita. Sinabi sa akin ng asawa mo na lalapit ka rin balang araw. Pinapangako niya sa akin na maghintay hanggang sa handa ka na, hanggang sa natagpuan mo ang iniwan niya para sa iyo. Pinagsiklop niya ang mga kamay niya sa desk. Sa tingin ko nabasa mo na ang one file. Alam mo tungkol dito. Ipinagkatiwala sa akin ni Carmela, 2 taon na ang nakalipas nang una niyang matuklasan ang katotohanan tungkol kay Bianca. Kailangan niya ng isang taong kausapin, isang taong nasa labas ng pamilya na makakatulong sa kanya na dalhin ang bigat. Siya ay takot, Leo, hindi para sa sarili niya, kundi para sa iyo at para kay Anton. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng babaeng iyon, at alam niya na ang paglantad sa kanya ay wawasak sa pamilya niyo. Sumandal ako. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Maaari sana nating hinarap ito ng magkasama. Dahan-dahang umiling si Pari Rafael. Naintindihan ni Carmela ang isang bagay tungkol sa iyo na marahil ay hindi mo nakikita sa sarili mo. Alam niya na magre-reaksyon ka ng may galit, na haharapin mo si Bianca ng direkta, at ang direktang paghaharap na iyon ay magbibigay sa kanya ng oras upang takpan ang mga potrak niya. Gusto ni Carmela na bumuo ng isang airtight case, muna, upang magtipon ng ebidensya na hindi maaring tanggihan o balewalain. Pinoprotektahan kanya sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyo sa dilim. Ang lohika ay matibay, kahit na masakit. Palagi si Carmela ang strategic, ang planner, ang taong nag-iisip ng 3 galaw, sa unahan, habang ako ay sumusulong batay sa instinct. Mayroon pang iba, patuloy ng pari, lumambot ang boses niya. Sinabi sa akin ni Carmela ang tungkol sa sarili niyang sakit, mga sugat mula sa mga unang taon ng kasal niyo. Sabi niya iniligtas mo siya minsan nang hindi mo man lang alam. Gusto niya ring gawin ang pareho para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Anong mga sugat? Nag-atubili siya, maingat na pinipili ang mga salita niya. Hindi sa akin iyon sasabihin. Nag-iwan si Carmela ng isang liham para sa iyo, Leo. Sinulat niya ito buwan bago siya namatay at ipinagkatiwala sa akin para sa pangangalaga. Ngunit pinapangako niya sa akin na huwag itong ibigay sa iyo hanggang sa maresolba ang lahat. Hanggang sa makalipas ang banta sa pamilya niyo. Sabi niya, maiintindihan mo kapag dumating ang oras. Isang liham. Isa pang piraso ni Carmela na naghihintay sa akin sa hinaharap. Isa pang boses mula sa kabila ng libingan. Gusto kong hilingin ito kaagad, punitin ang anumang sobre na itinago niya, at basahin ang mga salita niya ngayon. Ngunit natutunan kong magtiwala sa pagpapasya ng asawa ko, kahit sa kamatayan. Ano ang masasabi mo sa akin? Tanong ko sa halip. Tanging mas mahal ka ni Carmela kaysa sa alam mo, at ang sakit na dinala niya ay hindi kailanman kasalanan mo. Inabot niya ang desk drawer niya at kinuha ang isang selyadong sobre, mas maliit kaysa sa isang liham, mas parang isang note. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag dumating ka. Hindi ito ang liham, tanging mga tagubilin, isang bagay na gusto niyang gawin mo bago ang huling paghaharap. Kinuha ko ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay isang solong piraso ng papel na may sulat kamay ni Carmela, kausapin mo si Ellen Santiago. Maiintindihan niya ang sakit mo higit sa sino man. Magtiwala ka sa kanya, Leo. Hinihintay ka niya, Ellen Santiago, bulong ko. Ang kapitbahay ko. Binanggit siya ni Carmela. Alam ko, sabi ng pari. Hindi ko naintindihan ang koneksyon noon, ngunit sinabi niya na mahalaga na may ibabahagi kayong dalawa na hindi niyo pa alam. Nagpasalamat ako kay Pari Rafael at umalis sa simbahan na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Si Carmela ay nag-orchestrate ng isang mas malaking bagay kaysa sa naisip ko. Isang network ng mga ali at ebidensya na umaabot sa loob ng mga taon, lahat ay dinisenyo upang protektahan ako mula sa isang banta na hindi ko kailanman nakita. Ang saklaw ng pag-ibig niya at pagpaplano ay bumalot sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad patungo sa kotse ko nang mag-ring ang phone ko. Ang numero ay lokal, ngunit hindi pamilyar. Maingat akong sumagot. Ginoong Garcia. Ang boses sa kabilang dulo ay babae, bahagyang nanginginig. Ako si Elena, Ellen Santiago, ang kapitbahay niyo. Ginang Santiago, iniisip ko lang kayo. Alam ko. Nakita kita sa simbahan. Huminto siya, at narinig ko ang paghinga niya na parabang nagtitipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol dito. Isang bagay tungkol kay Arturo Santiago. Ang pangalan ay nagpadala ng chill sa spine ko. Tungkol saan siya? Isa pang paghinto, mas matagal sa pagkakataong ito.
Nang magsalita siya muli, ang boses niya ay nabasag sa emosyon na matagal nang pinigilan. Siya ang kapatid ko. Ang mga salita ay umalingaunggaw sa isip ko habang nagmamaneho ako sa maikling distansya mula sa driveway ko patungo sa kanya. Siya ang kapatid ko. Ang babae na nag-alok sa akin ng kabaitan sa bakod ng hardin, na nagsalita tungkol sa kalungkutan at pagtitiyaga, ay nagdadala ng isang koneksyon sa bangungot na ito na mas malalim kaysa sa naisip ko. Ang huling bulong ni Carmela sa ospital ay biglang nagkaroon ng perpektong kahulugan. Ang kapitbahay, si Ellen, maiintindihan niya. Tinanggap ako ni Ellen sa bahay niya ng may tahimik na composure, ng isang taong naghahanda para sa usapang ito sa loob ng napakatagal na panahon. Ang sala niya ay katamtaman at mainit, puno ng komportableng mga kasangkapan at malambot na ilaw ng lampara. Ngunit ang umakit sa atensyon ko ay ang mga larawan. Sinakop nila ang halos bawat ibabaw, mga frame, ng iba't ibang laki, na nagpapakita ng parehong lalaki sa iba't ibang edad, isang batang sundalo sa uniform. Isang middle-aged postal worker, na nakangiti sa tabi ng isang mail truck, isang matandang ginoo na sumasayaw kasama ng isang babae sa kung ano ang mukhang isang anniversary party. Arturo Santiago, buhay at masaya, bago pumasok si Bianca Reyes sa buhay niya. Pakiupo, sabi ni Ellen, sinisenyasan ako sa sofa. Nag-antay ako ng 18 buwan para magkaroon ng usapang ito. Sa tingin ko dapat akong magsimula sa simula. Umupo siya sa chair, sa tapat ko, ang mga kamay niya ay nakatiklop sa kandungan niya, ang mga mata niya ay nagdadala ng bigat ng mga taon na ginugol sa paghahanap ng hustisya. Pagkatapos mamatay ni Arturo, hindi ko matanggap ang sinabi ng coroner. Ang kapatid ko ay isang debotong Katoliko. Nagpupunta siya sa misa tuwing linggo, nagdarasal ng rosaryo gabi-gabi, naniniwala sa buong puso niya na ang suicide ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Alam ko na may nagtulak sa kanya dito, o mas malala pa. Huminto siya, pinatatag ang sarili. Kumuha ako ng sarili kong investigator. Nakahanap siya ng ebidensya ng pagsasamantala sa pananalapi, ang isolation, ang paraan kung paanong sistematikong sinira ng babaeng iyon ang buhay ng kapatid ko. Ngunit sa oras na mayroon akong sapat na pupunta sa pulisya, nawala na siya. Bagong pangalan, bagong estado, walang forwarding address. Paano mo siya natagpuan? Hindi ako. Ang asawa mo ang nakahanap sa akin. Lumambot ang ekspresyon ni Ellen sa pagbanggit kay Carmela. 2 taon na ang nakalipas, kumatok siya sa pinto ko sa Phoenix. Kumuha siya ng isang investigator upang tingnan ang manugang niya, at ang paghahanap niya ay nagdala sa kanya sa kaso ni Arturo na nagdala sa kanya sa akin. Sinabi sa akin ni Carmela ang lahat. Sabi niya, ang babae na nagwasak sa kapatid ko ay kasal na ngayon sa anak niya, nakatira sa Texas, at umiikot sa paligid ng asawa niya na parang isang buwitre na naghihintay ng kamatayan. Ang imahe ay tumama sa akin ng may masakit na katumpakan. Iyon mismo ang ginagawa ni Bianca, pinapanood si Carmela na kumupas, kinakalkula ang halaga ng kung anong maiiwan. Si Carmela ay may plano, patuloy ni Ellen. Hindi niya maaaring ilantad si Bianca ng direkta nang hindi wawasakin ang pamilya niya at aalerto si Bianca na tumakbo muli. Kaya, kailangan niya ng mga mata sa lupa, isang taong makakapanood at maghihintay at magdodokumento, isang taong lubos na nakakaintindi kung ano ang kayang gawin ni Bianca, isang taong hindi uurong kapag naging mahirap ang mga bagay. Dinala kanya dito, sabi ko. Ang mga piraso ay naglalagay sa lugar, tinulungan kanyang bilhin ang bahay sa tabi. Tumango si Ellen. Sa pamamagitan ng trust, nang hindi nagpapakilala. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon ako sa Phoenix at lumipat sa Quezon City. Ang misyon ko ay simple. Bantayan ka. Idokumento ang pag-uugali ni Bianca at maghintay para sa sandali kung kailan mo kakailanganin ang isang saksi. Sinabi sa akin ng asawa mo na darating ang araw na iyon. Sabi niya hindi mapipigilan ni Bianca ang sarili. Na ang kasakiman ay kalaunan ay maglalantad sa kanya. Sa isang sandali, hindi ako makapagsalita. Ang lalim ng pagpaplano ni Carmela, ang mga taon ng paghahanda, ang dot network ng mga ali, na tahimik niyang tinipon habang ako ay nanatiling walang kamalayan. Nagtayo siya ng isang tanggulan sa paligid ko, nang hindi ko man lang alam na ako ay kinukubkob. Nirecord ko ang lahat, sabi ni Ellen, tumayo upang kunin ang isang laptop mula sa isang kalapit na desk. Karamihan ay routine, walang magagawa. Ngunit sa nakalipas na 2 linggo, mula nang mamatay ang asawa mo, naging pabaya si Bianca. Binuksan niya ang laptop at ibinaling ang screen sa akin. Ang unang video ay nagpakita kay Bianca na nakaupo sa isang outdoor cafe kasama ng isang matandang babae na hindi ko nakilala. Yumuko sila sa isa't isa sa matinding usapan, nagpapalitan ng mga dokumento sa tapat ng lamesa. Iyan ang nanay niya, sabi ni Ellen. Si Imelda Reyes. Lumipad siya mula sa Ohio noong nakaraang linggo. Ayon sa investigator ng asawa mo, si Imelda ay may sarili niyang kasaysayan ng pagta-target ng mga matatandang lalaki. Ang pattern ay natutunan na pag-uugali.
Nag-click siya sa isa pang video. Ipinakita nito si Bianca na pumapasok sa isang hotel, hindi isang gusali ng opisina, isang hotel. Isang maayos na bihis na lalaki ang naghintay sa kanya sa kalabi. Nagyakap sila sandali, bago nawala ng magkasama, patungo sa mga dot elevator. Iyan ang abogado niya, si Attorney Marco Santos, paliwanag ni Ellen. Nagkikita sila doon tuwing Martes ng hapon, sa loob ng maraming oras. Ang implication ay hindi na kailangan ng elaboration. Pinanood ko habang advance ni Ellen ang footage sa isang huling frame. Si Bianca at Marco sa parking lot ng hotel, ang mga braso niya ay nakapalibot sa leeg ni Marco, ang mga kamay niya ay nasa baywang ni Marco, ang postura nila ay walang dudang intimate. Ginoong Garcia, sabi ni Ellen ng mahina. Sa tingin ko hindi lang iyan isang profesional na relasyon, at sa tingin ko hindi lang ang legal na strategy, nila ang pinaplano nila ng magkasama. Bago ako makasagot, umugong ang phone ko sa bulsa ko. Tiningnan ko ang screen, umaasang isa pang banta mula kay Bianca. Sa halip, ang mensahe ay mula kay Anton. Itay, kailangan kitang kausapin. May mali. Pwede ba akong pumunta mamaya? Tinitigan ko ang mensahe ni Anton sa loob ng mahabang sandali bago sumagot. May nagbabago kay Anton, may nabubuong crack sa mga pader na itinayo ni Bianca sa paligid niya. Sinabi ko sa kanya na pumunta kinabukasan ng gabi, na nasa bahay ako at handa ng makinig. Anuman ang natuklasan niya, kailangan ko ng oras para maghanda. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Attorney Cardo de la Cruz at Elena Santiago at hiniling sa kanilang dalawa na makipagkita sa akin sa opisina ni Cardo. Oras na para ikonekta ang lahat ng mga piraso. Ang conference room ni Cardo ay hindi kailanman naramdaman na ganoon kasikip sa ebidensya. Ipinakalat namin ang lahat sa mahabang kahoy na lamesa, ang file ng pribadong investigator, ang mga dokumento ng Living Trust, ang surveillance footage ni Ellen na naka-queue sa laptop niya, at isang legal pad na puno ng masusing mga note ni Cardo. Sa loob ng 3 oras, sinuri namin ang bawat detalye, nagtatayo ng isang timeline ng mapanira na kasaysayan ni Bianca at ang kasalukuyan niyang kampanya laban sa akin. Tinitigan ni Cardo ang mga dot video ni Ellen nang may nakatuon na intensidad ng isang lalaking nag-assemble ng isang puzzle. Nang matapos siya, sumandal siya sa chair niya at tinanggal ang salamin niya, kinukuskus ang mga mata niya. Mas malaki ito kaysa sa kasakiman ng isang babae, sabi niya. Si Imelda Reyes ay inimbestigahan sa Ohio noong 2007 para sa isang kapansine-pansing katulad na scheme. Nakipagkaibigan siya sa isang nabalong matanda na nagngangalang Franklin Dawes. Naging companion niya. Unti-unting inalis siya mula sa pamilya niya at dindrain ang mga account niya sa loob ng 18 buwan. Sa oras na nalaman ng mga anak niya kung ano ang nangyayari, halos $400,000, tinatayang 20 milyong piso ang nawala sa mga account na hindi nila masubaybayan. Ano ang nangyari sa kaso? Tanong ko. Ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Maingat si Imelda. Hindi niya kailanman inilagay ang pangalan niya sa anumang direkta, gumamit ng mga intermediary at shell account. At nang subukan ng pamilya na magsagawa ng civil action, nawala siya. Pamilyar ba? Senyasa ni Cardo ang kundo laptop ni Ellen. Ang dot pattern ay magkapareho sa ginawa ni Bianca kay Arturo Santiago. Tatargetin ang isang matandang nabalo. Sasamantalahin ang kalungkutan niya. Ihihiwalay siya. Didrain siya, mawawala. Hindi lang si Bianca ang kumikilos ng mag-isa. Ito ay isang operasyon ng pamilya. Tinuruan ni Imelda ang anak niya ng lahat ng alam niya. Nagsalita si Ellen, mahigpit ang boses niya sa kontroladong galit. Ang kapatid ko ay pagsasanay. Pinaperpekto ni Bianca ang mga teknik ng nanay niya kay Arturo, pagkatapos ay lumipat sa mas malalaking target, ang mga Garcia. Ang bigat nito ay bumalot sa akin. Naintindihan ito ni Carmela ilang taon na ang nakalipas, nakita ang hugis ng banta bago ang sinuman. Alam niya na hindi kami nakikipag-ugnayan sa isang mapagsamantalang manugang, kundi sa isang sanay na Manila na sinusuportahan ng isang guro na may mga dekada ng karanasan. Ano ang mga legal na opsyon namin? Tanong ko kay Cardo. Kinuha niya ang isang sariwang legal pad at nagsimulang i-outline ang framework. Ang elder financial exploitation ay isang felony sa Pilipinas. Kung mapapatunayan natin na binalak ni Bianca na dayain ka sa pamamagitan ng panlilinlang, manipulation, o pang-aabuso sa isang posisyon ng tiwala, haharap siya sa seryosong mga kasong kriminal. Ngunit narito kung saan ito nagiging interesante. Kinalabog niya ang pen niya laban sa pad. Kung mapapatunayan natin na aktibong nakikilahok si Imelda sa kasalukuyang scheme, hindi lang historical patterns, kundi aktibong pagkakasangkot ngayon, maaari nating ituloy ang mga kasong conspiracy. Ang conspiracy ay nagdaragdag ng karagdagang count para sa bawat kalahok at lubos na nagpapataas ng potensyal na mga parusa. Paano namin mapapatunayan ang aktibong pagkakasangkot?
Kailangan namin ng ebidensya na si Imelda ay direktang kasangkot sa pagpaplano o pagpapatupad ng fraud laban sa iyo. Mga pahayag, recording, mga dokumento na may pirma niya, anumang bagay na naglalagay sa kanya sa gitna ng kasalukuyang scheme na ito. Sa ngayon, ang mayroon lang tayo ay video ng pagkikita niya kay Bianca. Iyan ay suggestive, ngunit hindi conclusive. Ipinakita ni Ellen muli ang surveillance footage niya. May recording ako ng 6 na magkahiwalay na pagkikita sa pagitan ni Imelda at Bianca simula nang dumating siya. Nagkikita sila sa parehong cafe, tuwing ibang araw, palaging sa parehong lamesa sa kanto, palaging yumuyuko ng malapit na parang may pinag-uusapan silang confidential, ngunit hindi ako nakakuha ng dumb audio. Masyado silang malayo mula sa anumang posisyon kung saan maaari akong maglagay ng mikropono nang hindi napapansin. Tumango si Cardo ng may kalungkutan. Ang video, na walang dot audio, ay nagpapakita ng pagkikita nila, ngunit hindi natin mapapatunayan kung ano ang pinag-uusapan nila. Para sa mga kasong conspiracy, kailangan namin ng substance. Kailangan namin ng isang taong makakarinig kung ano ang pinaplano nila at magdodokumento nito. Umupo kaming tatlo sa mabigat na katahimikan. Ang parehong pag-iisip ay nangyari sa bawat isa sa amin ng sabay-sabay. Binoses ito ni Cardo muna. Kailangan namin ng isang taong nasa loob. Agad na napunta ang isip ko sa text ni Anton mula noong nakaraang gabi. May mali. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap. Sa loob ng mga linggo, si Anton ay naging tahimik na kasabwat ni Bianca, nakatayo sa tabi niya habang nagbabanta at humihili sa akin. Ngunit ang text na iyon ay nagmumungkahi na may nagbago. Marahil ay nagsimula na siyang makita ang likod ng pasade ni Bianca. Ang anak ko, sabi ko ng dahan-dahan. Nagpadala sa akin si Anton ng isang mensahe kagabi, gusto niyang makipagkita. Sabi niya may mali. Nagpalitan ng tingin sina Cardo at Ellen. Maaari ba siyang pagkatiwalaan? Tanong ni Cardo. Kung naghihinala si Bianca na tumalikod siya laban sa kanya, maaari niyang pabilisin ang mga plano niya o sirain ang ebidensya. Hindi ko alam, inamin ko. Siya ay nasa ilalim ng kontrol niya sa loob ng 10 taon. Ngunit anak ko pa rin siya. At kung nakikipag-ugnayan siya ngayon, marahil ang ilang bahagi niya ay handa nang makita ang katotohanan. Ito ay isang panganib, sabi ni Ellen. Ngunit baka ito lang ang opsyon natin. Kung makakalapit si Anton ng sapat upang i-record ang mga usapan nila, upang idokumento kung ano ang pinaplano nila, magkakaroon tayo ng lahat ng kailangan natin. Naisip ko ang batang pinalaki ko, ang binata na tumulong sa akin sa garage, na tumawa sa mga nakakatawa kong biro, na umiyak sa tabi ng nanay niya sa mga huling araw. Ang batang iyon ay nandoon pa rin sa isang lugar, nakabaon sa ilalim ng mga taon ng manipulation. Kailangan kong maniwala diyan. Kailangan kong subukan. Nang gabing iyon, naghintay ako sa sala, kung na mahina ang mga ilaw at ang larawan ni Carmela ay nakatingin mula sa mantel. Nang humawi ang mga Pico headlight, sa bintana pagkatapos lang ng 8, nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang pinto bago pa kumatok si Anton. Ang pangit ng hitsura niya. Ang mga damit niya ay may gusot, ang buhok niya ay hindi sinuklay, ang mga mata niya ay pula at namamaga mula sa hindi pagkakatulog o luha. Mukha siyang mas maliit, tila nabawasan, na para bang ang ilang mahalagang bahagi niya ay nawala. Nang makita niya ako, ganap na gumuho ang composure niya. Tay, sabi niya, ang boses niya ay nabasag sa iisang G-label. May nakita ako sa phone ni Bianca. Mga mensahe sa pagitan niya at ng abogado niya, si Marco Santos. Nag-uusap sila tungkol sa akin na para bang hindi ako tao, isang balakid lang na kailangang lampasan. Umalis ako upang hayaan siyang pumasok, ginagabayan siya sa sofa, kung saan siya bumagsak, na para bang hindi na siya kayang suportahan ng mga binti niya. Ano ang sinabi ng mga mensahe? Nanginginig ang mga kamay ni Anton habang kinukuha niya ang sarili niyang dasyamin. Phone, kung saan kumuha siya ng mga screenshot ng natuklasan niya. Nagpaplano silang papirmahin ako ng isang bagay, ilang uri ng dokumento na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa lahat. Ang mga ari-arian mo, ang bahay, lahat ng iyon. Tinawag nila itong petisyon para sa tagapangalaga. At tay, nilunok niya ng mahirap, ang mga mata niya ay napuno ng sariwang luha. Ang paraan ng pag-uusap nila sa isa't isa, ang mga bagay na sinasabi nila. Sa tingin ko nakikipagtalik siya sa kanya. Sa tingin ko matagal na siyang nakikipagtalik sa kanya. Kinuha ko ang phone mula sa nanginginig na mga kamay ni Anton at nagsimulang magbasa. Puno ng mensahe ang screen, ng mga bubble, ng pagtataksil, bawat isa ay mas nagpapatunay kaysa sa huli. Hindi naging maingat sina Bianca at Marco Santos. Sinulatan nila ang isa't isa ng may kaswal na kalupitan ng mga taong naniniwala na hindi sila mahuhuli, na nakita si Anton bilang lubos na kontrolado na ang posibilidad ng pagkatuklas ay hindi kailanman sumagi sa isip nila. Ang pinakamaagang mensahe ay may petsang mahigit 1 taon na ang nakalipas, isang panahon kung kailan buhay pa si Carmela, lumalaban pa rin sa sakit niya,
Umaasa pa rin para sa mas maraming oras kasama ang pamilya niya. Habang naghihingalo ang asawa ko, si Bianca ay nakikipagtalik sa sarili niyang abogado, nagpaplano ng isang hinaharap na hindi kasama ang asawa niya o ang mga biyenan niya. Nag-scroll ako sa usapan, umiikot ang sikmura ko sa bawat bagong pagbubunyag. Ang mga intimate na mensahe ay masama na, malinaw na mga pahayag ng pagnanasa na walang nag-iiwan ng puwang para sa inosenteng interpretasyon. Ngunit mas masahol pa ang mga strategic na talakayan, ang malamig na mga pagkalkula tungkol sa kung paanong i-maximize ang makukuha nila mula sa tinatawag nilang sitwasyon Garcia. Isang palitan ang namumukod tang-inang may partikular na kamandag. Sinulat ni Marco, gaano pa katagal tayo maghihintay? Ang sagot ni Bianca ay nagpalamig sa dugo ko. Hanggang sa mawala ang matanda. Masyadong bobo si Anton para mapansin ang kahit ano. Naniniwala siya sa anumang sabihin ko. Kapag si Leo ay idineklara na walang kakayahan, at ako ay itinalaga na tagapangalaga, lilikidahin namin ang lahat, ililipat sa offshore, at magpa-file ako ng diborsyo. Walang makukuha si Anton. Hindi naman siya talaga makakakuha ng kahit ano. Tumingin ako sa anak ko na nakaupo, nang nakayuko sa sofa, na ang mukha niya ay nakabaon sa mga kamay niya. Ang lalaking nasa harap ko ay kaunti lang ang pagkakahawig sa malamig na estranghero na tumayo sa tabi ni Bianca, sa libing ng nanay niya. Ang lalaking iyon ay isang puppet. Ang mga string ay hinila ng mga kamay na hindi niya nakikita. Ang lalaking ito ay wasak, nagiba sa pagka-realize kung gaano siya lubos na ginamit. Gaano katagal? Tanong ko ng mahina. Ang boses ni Anton ay lumabas ng nakakubli, nasasakal sa kahihiyan. Ang affair. Kahit 1 taon batay sa nakita ko. Ngunit ang plano, ang scheme, laban sa iyo, sa tingin ko nagsimula iyon ng mas maaga pa, marahil mula sa simula. Sa wakas ay tumingin siya, ang mga mata niya ay namamaga at pula. Tay, hindi niya ako minahal. Kahit 1 beses. Isa lang akong paraan upang makarating sa iyo, kay nanay, sa lahat ng itinayo mo. 10 taon ng kasal, at wala akong iba, kundi isang tool. Ang sakit sa boses niya ay tumagos sa anumang galit na maaaring naramdaman ko sa kanya. Oo, tumayo siya habang hinuhuli siya ng asawa niya. Oo, pinili niya si Bianca kaysa sa sarili niyang mga magulang ng paulit-ulit, ngunit ginawa niya iyon na naniniwala sa isang kasinungalingan. Na, manipulated, ng isang babae na ginawa ang panlilinlang na gawa niya sa buhay. Hindi ko kaaway si Anton. Siya ay isa pang biktima ni Bianca. Isinuko ko ang lahat para sa kanya, patuloy ni Anton, ang mga salita ay bumubuhos na parang lason mula sa isang sugat. Tumigil ako sa pagbisita sa iyo at kay nanay. Namiss ko ang mga holiday, birthday, Sunday dinner. Sa tuwing nakikipag-ugnayan kayo, nakakahanap siya ng dahilan kung bakit hindi kami makakapunta, kung bakit kailangan kong panatilihin ang distansya ko, at naniwala ako sa kanya. Pinili ko siya kaysa sa iyo, kaysa kay nanay. Ang boses niya ay nabasag ng tuluyan. Namatay si nanay na iniisip na hindi ko siya mahal. At ngayon nalaman ko na ang buong kasal ko ay isang con. Lumipat ako upang umupo sa tabi niya sa sofa, isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng mga taon. Ang distansya sa pagitan namin ay lumaki, nang napakalaki na ang pisikal na kalapitan ay naging hindi komportable. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko ang anak ko na gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili niyang pagkabulag, naramdaman ko ang pagguho ng distansya na iyon. Anton, makinig ka sa akin. Naghintay ako hanggang sa nakita niya ang mga mata ko. Hindi ka kailanman tumigil na mahalin ng nanay mo. Kahit 1 sandali. Kahit nang natuklasan niya kung ano si Bianca. Kahit nang gumugol siya ng 2 taon sa paghahanda para sa laban na nilalabanan natin, ginawa niya iyon upang iligtas ka, hindi para parusahan ka. Alam niya na nakulong ka. Alam niya na hindi mo makita ang mga bar ng cage mo. Lahat ng itinayo niya, ang trust, ang ebidensya, ang mga plano na iniwan niya, lahat ng iyon ay dinisenyo para sa proteksyon naming dalawa. Umiling si Anton, sariwang luha ang umaagos sa mukha niya. Paano mo ako mapapatawad? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, lahat ng hinayaan kong gawin niya. Naisip ko si Carmela, ang mga huling salita niya, ang network, ng proteksyon na hinabi niya sa paligid ng pamilya namin. Alam niya na darating ang sandaling ito, naghanda para dito, nag-iwan ng mga tagubilin na dinisenyo upang ibalik ang anak niya sa fold, sa halip na itaboy siya palayo ng tuluyan. Dahil anak kita, sabi ko ng simple. Dahil gugustuhin iyon ng nanay mo, at dahil wala tayong oras para sa galit. Si Bianca at ang nanay niya ay gumagalaw ng mabilis. Nagpa-file sila ng guardianship petition na sinusubukang ipadeklarang mentally incompetent ako upang makuha nila ang kontrol sa lahat. Ngunit may chance, tayong pigilan sila. Isang chance. Nailantad kung sino talaga sila. Kailangan ko ang tulong mo, Anton. Tutulungan mo ba akong protektahan ang pamilyang ito? Sa loob ng mahabang sandali, tinitigan lang niya ako na para bang hindi makapaniwala sa naririnig niya. Pagkatapos ay may nagbago sa ekspresyon niya. Isang pagpapatigas sa paligid ng mga mata, isang pagtuwid ng spine.
Ang basag na lalaki ay nagsimulang mag-reassemble ng sarili sa isang bagay na mas malakas. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin, Tay. Gagawin ko ang kahit ano. Hinawakan ko ang kamay niya, naramdaman ang panginginig sa mga daliri niya, ang desperadong pangangailangan na gumawa ng pagbabayad. Ito ang kailangan ko. Bumalik ka kay Bianca ngayong gabi. Magpanggap na walang nagbago. Hayaan mo siyang maniwala na ikaw pa rin ang masunuring asawa na palagi niyang kinokontrol. Ngunit mula ngayon, i-record mo ang lahat. Bawat usapan, bawat tawag sa notphone, bawat pagkikita sa nanay niya at sa abogado niya. Hindi sila magiging maingat. Kailangan nating malaman kung ano ang pinaplano nilang i-file. Kumunot ang panga ni Anton ng may bagong pagpapasya. May pinaplano siya para bukas. Binanggit niya ang isang pulong kay Marco tungkol sa pagfa-file ng paperwork, ilang uri ng petisyon, ang Times Guardianship Petition **. Sinusubukan nilang ipadeklarang walang kakayahan ako. Kapag nangyari iyon, kokontrolin nila ang lahat. Pinisil ko ang kamay niya. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang pinaplano nila, kung kailan sila magfa-file, anong ebidensya ang sa tingin nila ay mayroon sila. Makakalapit ka ba ng sapat upang malaman? Oo. Ang salita ay lumabas ng matatag. Sigurado. Kailan tayo magsisimula? Ngayong gabi. Umuwi ka. Umakto ng normal. At bukas kapag gumawa sila ng galaw, magiging handa tayo. Umalis si Anton sa bahay ko ng gabing iyon ng may misyon at pasanin. Babalik siya sa babaeng nagtaksil sa kanya, matutulog sa tabi niya, makikibahagi sa mga pagkain sa kanya, at magpapanggap na walang nagbago. Ito ay isang performance, nagugutay sa mas mahihinang lalaki. Ngunit may isang bagay ang nagising sa anak ko, isang bakal na hindi ko nakita mula nang siya ay isang binata na may sarili niyang mga pangarap bago siya dahan-dahang binaluktot ni Bianca sa kagustuhan niya. Sa sumunod na 10 araw, pinatunayan niya ang sarili na mas may kakayahan kaysa sa inaasahan namin. Nagtatag kami ng isang routine, ng maingat na komunikasyon. Text, sa akin si Anton ng maikling, update, sa araw, mga mensahe na hindi magdudulot ng hinala kung tiningnan ni Bianca ang phone niya. Iniisip kita, Tay. Sana ay okay ka, simpleng mga salita na nagdala ng nakatagong kahulugan na napagkasunduan namin ng maaga. Sa gabi, kapag tulog o distracted, si Bianca, tatawag siya ng may detalyadong mga ulat, ang boses niya ay mahina at apurahan sa dilim ng anumang silid na natagpuan niya para sa privacy. Ang unang mga recording ay dumating sa loob ng 48 oras. Nag-download si Anton ng isang app na nagpahintulot sa phone niya na mag-record ng tuloy-tuloy habang mukhang nasa sleep mode. Nakunan niya si Bianca sa phone kasama si Marco Santos na tinatalakay ang timeline para sa guardianship petition. Ang boses niya ay tiwala, halos masigla habang inilalatag niya ang act strategy niya. Dapat mabilis ang hearing, sinabi niya kay Marco. Matanda na at nalilito ang tatay mo. Agad na makikita iyon ng hukom. Ipapakita namin ang ulat ng doktor, ilang halimbawa ng erratic behavior, at ang recording na ginawa ko sa kanya na rambling, tungkol sa tinatawag na legacy ni Carmela. Mukha siyang paranoid, delusional. Walang hukom ang mag-iiwan ng lalaking ganoon na may kontrol sa milyon-milyong piso. Ipinadala sa akin ni Anton ang down audio file ng gabing iyon. Ang marinig ang boses ni Bianca na kaswal sa paghamak niya, lubos na tiyak sa tagumpay niya ay pumuno sa akin ng isang malamig na galit na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Ngunit hindi ko hinayaan na lamunin ako nito. Binalaan ako ni Carmela laban sa pag-arte ng may galit. Nangangailangan ito ng pagtitiyaga at katumpakan. Lumaki ang sitwasyon nang dumating si Imelda Reyes mula sa Ohio. Sinundo ni Bianca ang nanay niya mula sa airport. At dinala siya sa bahay na minsan ay itinuring ni Anton na tahanan niya. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng tinawag ni Bianca na family dinner, silang tatlo lang, sa paligid ng lamesa ng kainan, umaagos ang wine, habang ipinagdiriwang nila ang pag-unlad ng scheme nila. Inilagay ni Anton ang phone niya sa kitchen counter, nakasandal sa isang cookbook na parabang charge. Nakunan ng kamera, ang lahat. Ang DOL audio ay sapat na malinaw upang marinig ang bawat salita. Si Imelda ang nangibabaw sa usapan ng may autoridad ng isang babaeng nagawa na ito ng maraming beses. Tinuruan niya si Bianca kung ano mismo ang sasabihin sa korte, kung paanong ipakita ang sarili, kung paanong pilit ang mga perception ng hukom. Nagawa ko ito ng 3 beses, sabi ni Imelda, tumatawa habang binabalikan ang wine glass niya. Ang mga matatandang lalaki ay predictable. Nalilito sila sa ilalim ng pressure. Nagagalit sila kapag hinahamon. At ang mga hukom ay hindi gusto ang galit na matatandang lalaki. Nakikita nila ang aggression bilang tanda ng cognitive decline, lalo na kapag may nag-aalala na miyembro ng pamilya na nakatayo na may dokumentasyon. Sumandal siya kay Bianca ng may conspiratorial na ngiti. Gawin mo siyang mukhang paranoid, gawin mo siyang mukhang unstable, at ang natitira ay madali. Gusto ng mga hukom na protektahan ang mga vulnerable na senior.
Kailangan lang nating kumbinsihin sila na si Leo ang vulnerable one, hindi tayo. Umupo si Anton sa hapunan na may ngiti na nagyelo sa mukha niya, tumatango, ginagampanan ang papel ng masunuring asawa, habang nakunan ng pata niya ang bawat mapanira na salita. Nang ipinadala niya sa akin ang video, ng gabing iyon, pinanood ko ito ng 3 beses, sinasaulo ang mga detalye. Pinapansin ang mga timestamp na magpapatunay sa aktibong pakikilahok ni Imelda sa conspiracy. Ngunit ang pinakanakapipinsalang recording ay dumating malapit sa dulo ng 2nd linggo. Sinimulan ni Anton na i-time ang mga pagkawala niya. Strategically, na humihingi ng paumanhin sa bathroom o lumalabas para magpahangin sa mga sandali kung kailan mukhang malapit nang talakayin ni Bianca at Imelda ang mga sensitibong detalye. Naging komportable sila sa presensya niya, binaliwala siya bilang masyadong kontrolado upang maging isang banta, ang complacency, ang nagpatalo sa kanila. Sa ika-9 na araw ng misyon niya, nakunan ni Anton ang isang usapan na magsiselyo sa kapalaran nila. Umupo si Bianca at Imelda sa sala, na naniniwalang si Anton ay nasa itaas, na nagpapalit ng damit. Ang phone niya na naiwan sa coffee table, sa tabi ng isang tumpok ng mga magazine, ay nirecord ang lahat. Kapag siya ay idineklara na walang kakayahan, paliwanag ni Bianca, ang boses niya ay maliwanag sa pag-asa. Ako ang magiging conservator, ganap na kontrol. Pagkatapos ay ibebenta ko ang lahat. Ang bahay, ang mga stock, ang mga account. Akala ni Carmela ang talino niya sa pagtatago, lahat ay lilikidahin sa loob ng 6 na araw. At ang pera? Tanong ni Imelda. May mga account na setup si Marco sa North Shore, hindi masusubaybayan. Sa oras na malaman ng sinuman kung ano ang nangyari, nasa Costa Rica na tayo, bagong pangalan, bagong buhay. Makukuha ni Anton ang mga divorce paper sa mail, kasama ang isang magandang note na nagpapaliwanag na nakahanap ako ng isang taong talagang na-appreciate ako. Tinaas ni Imelda ang baso niya bilang toast. Iyan ang anak ko, tulad ng itinuro ko sa'yo. Ang tunog ng kristal, laban sa kristal, ay umalingaw-ngaw sa recording na parang isang kampana na tumutunog para sa patay. Tinawagan ako ni Anton ng gabing iyon, ang boses niya ay pilit mula sa pagsisikap na panatilihin ang punto facade niya. Tay, magfa-file sila ng petisyon bukas ng umaga. Mayroon silang doktor, isang taong nagngangalang Dr. Felipe de Mesa, na pumayag na pumirma sa isang ulat ng cognitive decline. Siya ay isang matandang kaibigan ni Imelda mula sa Ohio. Hindi ka pa niya nakikilala, hindi ka pa niya nasusuri, ngunit handa siyang ilagay ang pangalan niya sa isang dokumento na nagsasabing hindi ka mentally fit. Kinuyom ko ang impormasyon ng mahinahon. Inaasahan namin ito. Inayos na ni Cardo ang pagsusuri ko kay Dr. Liza Ocampo, isang lehitimong psychologist, na may hindi masisisi na credentials. Ang ulat niya na nagdedeklara na ako ay ganap na may kakayahan ay nakaupo sa isang folder sa desk ko, handa ng gamitin. Ngunit patuloy ni Anton, isang tala ng tagumpay ang pumutok sa pagod niya. Nakuha ko ang lahat sa tape. Lahat ng iyon. Si Imelda na nagtuturo kay Bianca, ang plano na nakawin ang lahat. Ang mga Times offshore account asterisk. Costa Rica. Lahat ng iyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tiningnan ko ang larawan ni Carmela sa mantel. Ang ngiti niya ay hindi nagbago. Ang pananampalataya niya sa akin ay hindi natitinag kahit mula sa kabila ng libingan. Ngayon, maghahanda tayo para sa korte, sabi ko. Hahayaan natin silang i-file ang petisyon nila. Hahayaan natin silang maniwala na nanalo sila. At kapag pumasok sila sa courtroom, na umaasa ng madaling tagumpay, ipapakita natin sa hukom kung sino talaga ang mga taong ito na ginugol ng nanay mo ang mga taon sa paghahanda. Ang mga araw na sumunod ay gumalaw ng may sinasadya na bilis ng paghahanda. Mayroon kaming ebidensya. Mayroon kaming strategy. Ngayon kailangan naming tiyakin na ang bawat piraso ay nasa lugar, bawat contingency ay nakunan. Nag-file sina Bianca at Imelda ng kanilang guardianship petition. Tiwala sa kanilang huwad na ulat ng doktor at ang kanilang maingat na binuo na narrative ng isang nalilitong matandang lalaki. Wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang una kong gawain ay i-neutralize ang pangunahin nilang sandata. Hindi pa ako nakikilala ni Dr. Felipe de Mesa, hindi pa niya ako nasusuri, ngunit ang pirma niya ay nakaupo sa isang dokumento na nag-aangkin na nagpakita ako ng mga tanda ng cognitive decline. Upang kontrahin ang fraud na ito, kailangan ko ng pagsusuri mula sa isang profesional na ang mga credentials ay hindi masisisi. Si Dr. Liza Ocampo ay lubos na inirekomenda ni Cardo. Nagpa-practice siya sa Quezon City, specialized sa geriatric psychology, at nagpatotoo bilang isang expert witness sa 12-12 ng competency hearing. Ang opisina niya ay maliwanag at nakakaengganyo, dinisenyo upang pakalmahin ang mga balisang pasyente. Binati niya ako ng may matibay na pakikipagkamay at isang mainit na ngiti. Ginoong Garcia, naiintindihan ko na humaharap kayo sa isang guardianship challenge.
Ang trabaho ko ngayon ay magsagawa ng isang masusing, cognitive assessment. Susuriin namin ang memory, reasoning, paglutas ng problema, at executive function. Tumatagal ito ng mga 90 minuto. Handa na ba kayo? Sinabi ko sa kanya na handa ako. Ang mga test ay mahigpit. Hiniling niya sa akin na tandaan ang mga to-list ng mga salita at balikan ang mga ito pagkatapos ng pagkaantala. Nagpakita siya ng mga puzzle na nangangailangan sa akin na tukuyin ang mga pattern, kumpletuhin ang mga sequence, at lutasin ang mga problema sa ilalim ng time pressure. Tinanong niya ako tungkol sa kasalukuyang mga kaganapan, personal na kasaysayan, at pang-araw-araw na routine. Pinagmasdan niya ang pag-uugali ko, ang mga speech pattern ko, ang kakayahan ko na sundin ang masalimuot na mga tagubilin. Nang matapos ang 90 minuto, umupo siya, ibinaba ang clipboard niya at tumingin sa akin nang may isang bagay na papalapit sa paghanga, Ginoong Garcia. Ginagawa ko ito sa loob ng 25 taon. Nasuri ko na ang daan-daang senior, ang ilan ay matalas, ang ilan ay naghihirap, ang ilan ay talagang nangangailangan ng tulong sa pamamahala ng mga affair nila. Huminto siya, hinahayaang umupo ang mga salita. Mas matalas kayo kaysa sa karamihan ng mga taong kalahati ng edad nyo. Ang memory nyo ay mahusay. Ang reasoning nyo ay matibay. Ang executive function nyo ay buo. Walang ganap na mali sa isip nyo. Pumirma siya sa evaluation ng hapong iyon, isang detalyadong ulat na tatayo bilang hindi mapapasubalian na ebidensya laban sa mga mapanlinlang na claim na tinipon ni Bianca. Dalang araw bago ang pong hearing, tinipon ni Cardo ang aming team sa conference room niya para sa isang huling pagsusuri. Umupo si Anton sa tabi ko, ang presensya niya ay kakaiba pa rin pagkatapos ng napakaraming taon ng distansya. Si Ellen ay umupo sa chair, sa tapat ng lamesa, ang ekspresyon niya ay kalmado ngunit alerto. Ipinakalat ni Cardo ang aming ebidensya sa ibabaw, na parang isang general na naglalatag ng mga plano sa labanan. Ang Living Trust ni Carmela ay nagtatag na si Leo ay may nag-iisang autoridad sa lahat ng ari-arian, nagsimula siya, na tumuturo sa bawat item naman. Ang ulat ng pribadong investigation ay nagdodokumento ng kasaysayan ni Bianca kay Arturo Santiago. Ang buong surveillance footage ni Ellen ay nagpapakita ng aktibong pagkakasangkot ni Imelda sa kasalukuyang scheme. Ang mga recording ni Anton ay kumukuha ng parehong babae na malinaw na tinatalakay ang kanilang mga plano na dayain si Leo at tumakas sa bansa. At ang evaluation ni Dr. Ocampo ay nagpapatunay ng walang pagdududa na si Leo ay mentally competent. Tumingin siya sa amin, ang mga mata niya ay matalas sa pag-asa. Hindi lang tayo nagtatanggol laban sa guardianship. Ilalantad natin ang isang criminal conspiracy, ngunit mahalaga ang strategy. Hahayaan natin silang iharap ang kaso nila muna. Hahayaan natin silang mangako sa kanilang mga kasinungalingan sa ilalim ng panunumpa. Pagkatapos ay ipapakita natin sa hukom kung sino talaga ang mga taong ito. Ang plano ay matibay. Ngayon kailangan lang namin itong isagawa. Nang gabing iyon, natagpuan ko ang sarili ko na nag-aayos ng mga gamit ni Carmela, isang gawain na iniiwasan ko simula nang mamatay siya. Ang closet niya ay amoy pa rin ng pabango niya. Ang dresser niya ay may hawak pa rin ng mga alahas na suot niya sa mga espesyal na okasyon. Ang bawat item ay nagdadala ng mga alaala na hindi pa ako handa na pakawalan. Sa ilalim na drawer, nakatago sa ilalim ng mga lumang sweater, natuklasan ko ang isang larawan na hindi ko pa nakita. Nagpakita ito ng isang pan-family gathering mula sa 40 taon na ang nakalipas, isa sa mga maagang pan-holiday pagkatapos ng kasal namin. Ang mga magulang ko ay nakatayo sa gitna ng pan-frame. Ang braso ng nanay kong si Eleanor ay nakakabit sa tatay ko, ang ngiti niya ay maliwanag at nag-uutos. Si Carmela ay nakatayo sa gilid, hiwalay sa grupo, ang ekspresyon niya ay malungkot at hiwalay. Walang humawak sa kanya. Walang nakatayo ng malapit. Tinitigan ko ang larawan, ang nakabaon na mga alaala ay lumitaw. Ang pagiging malamig ng nanay ko kay Carmela sa mga unang taon na iyon. Ang matatalim na komento na binaliwala ko bilang mga paghihirap sa pagsasaayos. Ang paraan kung paanong palaging mukhang lumiit si Carmela sa presensya ni Eleanor, ang karaniwan niyang tiwala ay lumabo sa isang bagay na maliit at hindi tiyak. Sinabi ko sa sarili ko na gagaling din iyon sa paglipas ng panahon. Hindi ko kailanman tinanong si Carmela kung paano iyon nagparamdam sa kanya. Ang mga salita ni Pari Rafael ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Sinabi sa akin tungkol sa sarili niyang sakit, mga sugat mula sa mga unang taon ng kasal niyo. Sabi niya iniligtas mo siya minsan nang hindi mo man lang alam. Ano ang tiniis ni Carmela ng tahimik habang ako ay nanatiling walang kamalayan? Ang gabi bago ang e-hearing, umugong ang e-phone ko sa isang papasok na text. Ang pangalan ni Bianca ay suminag sa screen, ang mensahe niya ay tumutulo sa tiwala. See you bukas. Huwag kang mag-alala, mabilis lang. Hindi mo man lang malalaman kung ano ang tumama sa iyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Ngumiti ako.
Nagsulat ako ng 4 na salita, looking forward to it. Pagkatapos ay ibinaba ko ang phone, at lumingon kina Anton at Ellen na parehong nakaupo sa lamesa ng kusina ko, ang larawan ni Carmela, sa pagitan namin, na parang isang anting-anteng. Bukas tatapusin natin ito, sabi ko. Para kay Arturo, para sa nanay nyo, para sa ating lahat. Ang Quezon City Courthouse ay tumaas laban sa langit ng umaga na parang isang monumento sa hustisya. Ang limestone facade nito ay kumikinang sa maagang liwanag. Dumaan na ako sa gusaling ito ng hindi mabilang na beses sa loob ng mga dekada. Hindi kailanman naisip na isang araw ay aakyat ako sa mga steps nito upang ipaglaban ang sarili kong kalayaan. Ngunit narito ako, 70 taong gulang, kamakailan ay nabalo, naglalakad sa isang laban na ginugol ng asawa ko ang mga taon sa paghahanda sa akin upang manalo. Nakipagkita sa akin si Cardo sa pasukan, ang briefcase niya ay mabigat sa ebidensya. Si Anton ay dumating ng hiwalay, pinapanatili ang kanyang cover, hanggang sa huling posibleng sandali. Uupo siya kasama sina Bianca at Imelda, ginagampanan ang mapagmahal na asawa sa huling pagkakataon. Ang phone niya ay nagre-record ng lahat tulad ng ginawa nito sa nakalipas na 100 linggo. Naghintay si Ellen sa loob, handa nang magpatotoo kapag tinawag. Pumasok kami sa courtroom, nang magkasama, kami ni Cardo, at kinuha ang aming mga lugar sa lamesa ng respondent. Ang silid ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, may wood-paned at solemne na may nakataas na bench kung saan si Hukom Elena del Prado ang mamumuno. May reputasyon siya para sa pagiging patas at matalas na katalinuhan, sinabi sa akin ni Cardo. Hindi siya nagtitiis ng mga bobo o nagpapahintulot ng panlilinlang. Ang reputasyon na iyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang lamesa ng petitioner ay nakaupo sa tapat ng aisle, walang laman sa ngayon, ngunit hindi magtatagal. Si Bianca ang unang pumasok, nakasuot ng isang katamtamang navy dress, na nagpapakita ng pag-aalala at paggalang. Wala na ang matatalim na gilid at malamig na efficiency na nasaksihan ko sa libing. Sa kanilang lugar ay isang performance ng nag-aalala na habag. Isang manugang na binibigatan ng masakit na tungkulin na protektahan ang nalilitong biyenan mula sa sarili niya. Sumunod si Imelda ng malapit sa likod, pantay na nagbago, nakasuot ng malalambot na kulay at isang magiliw na ekspresyon na nagtago sa maninila sa ilalim. Kinumpleto ni Attorney Marco Santos ang trio. Siya ay mas bata kaysa sa inaasahan ko, marahil 40, na may makintab na tiwala ng isang lalaking sanay sa panalo. Ang kasut niya ay mahal, ang postura niya ay nag-uutos, ang ngiti niya ay sanay at nakakapag-assurance. May dala siyang leather briefcase, na walang duda ay naglalaman ng mga mapanlinlang na dokumento na plano nilang gamitin laban sa akin. Si Anton ang huling pumasok, ang ekspresyon niya ay maingat na neutral. Umupo siya sa tabi ni Bianca nang hindi tumitingin sa akin, pinapanatili ang fiction ng katapatan na nagpahintulot sa kanya na tipunin ang ebidensya na ngayon ay nakaupo sa folder ni Cardo. Naramdaman ko ang pagdagsa ng pagmamalaki sa composure niya. Ang anak ko ay natagpuan ang lakas niya ng loob ng pinakamahalaga. Tinawag ni Hukom del Prado ang hearing sa order at tumayo si Marco Santos upang iharap ang kaso niya. Nagsalita siya ng may sanay na pananalita, ang boses niya ay mainit sa pag-aalala, ang mga gesture niya ay sinusukat at nakakapag-sympathize. Kung hindi ko alam ang katotohanan, maaaring naniwala ako sa kanya. Kagalang-galang na Hukom, nandito kami ngayon dahil sa tunay na pag-aalala para sa kapakanan ni Leonardo Garcia. Si Ginoong Garcia ay 70 taong gulang at kamakailan ay nagdusa ng mapangwasak na pagkawala ng kanyang asawa sa loob ng 4 taon. Simula nang mamatay siya, ang pag-uugali niya ay lalong naging erratic at nakakabahala. Binago niya ang mga lock sa bahay niya nang walang paliwanag. Kumonsulta siya sa maraming abogado tungkol sa mga bagay na tumatanggi siyang talakayin sa pamilya. Nagpakita siya ng irrational hostility sa sarili niyang anak at manugang, ang mismong mga taong sumusubok na tulungan siya sa mahirap na panahong ito. Huminto si Marco, hinahayaang umupo ang mga salita sa courtroom, na parang isang shroud. Nakuha namin ang isang profesional na pagsusuri mula kay Dr. Felipe de Mesa, isang respetadong physician, na may 30 taon ng karanasan sa geriatric medicine. Ang ulat niya ay nagdodokumento ng maagang yugto ng demensya, na naaayon sa grief-related cognitive decline. Hindi na kayang pamahalaan ni Ginoong Garcia ang sarili niyang mga affair. Para sa sarili niyang proteksyon at para sa proteksyon ng malalaking ari-arian na kinokontrol niya, magalang kaming humihiling na magtalaga ang korte na ito ng isang conservator upang pangasiwaan ang kanyang pangangalaga at pananalapi. Inilagay niya ang mapanlinlang na ulat sa bench ng hukom na may halong kunwari kababaang loob. Walang pamilya ang gustong mapunta sa posisyong ito, kagalang-galang na hukom. Ngunit minsan ang pag-ibig ay nangangailangan ng mahihirap na desisyon. Nagpunas ng luha si Bianca ng isang tissue. Ang larawan ng nag-aatubili na kalungkutan. Tumango si Imelda ng may kalungkutan, ang kamay niya ay nakapatong sa balikat ng anak niya sa pagsuporta. Ang performance ay walang depekto.
Sinuri ni Hukom del Prado ang mga dokumento ng maikli, pagkatapos ay ibinaling ang atensyon niya sa lamesa namin. Ginoong Garcia, narinig niyo ang petisyon. Paano kayo tumutugon? Tumayo si Cardo mula sa chair niya, hindi nagmamadali at kalmado. Kagalang-galang na Hukom, pinahahalagahan namin ang oras ng korte at sineseryoso namin ang mga allegation na ito. Iyan ang dahilan kung bakit kusang loob na sumailalim si Ginoong Garcia sa isang komprehensibong cognitive evaluation noong nakaraang linggo kay Dr. Liza Ocampo, isang Times licensed psychologist Times na Times specializing Times sa Times Geriatric Assessment ***. Lumapit siya sa bench at inilagay ang ulat ni Dr. Ocampo sa tabi ng mapanlinlang. Ang pagsusuri ni Dr. Ocampo, na isinagawa sa loob ng 90 minuto gamit ang standardized testing protocols, ay nagtatapos na si Ginoong Garcia ay ganap na mentally competent. Ang eksaktong mga salita niya ay mas matalas siya kaysa sa karamihan ng mga taong kalahati ng edad niya. Walang ebidensya ng demensya, cognitive decline, o anumang kapansanan na magpapawalang bisa sa pagtatalaga ng isang conservator. Pinanood ko ang ekspresyon ni Bianca na kumislap, ang unang pakrak, sa tiwala niyang pasad. Hindi siya umasa ng pagtutol. Inasahan niya ang isang nalilitong matandang lalaki, madaling madaig, hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nagpatuloy si Cardo, matatag ang boses niya. Ngunit mas mahalaga, kagalang-galang na Hukom, mayroon kaming ebidensya na ang petisyong ito ay hindi tungkol sa kapakanan ni Ginoong Garcia. Bahagi ito ng isang criminal conspiracy na dayain ang isang matandang lalaki ng kanyang mga ari-arian. Ang mga petitioner ay hindi nag-aalala na miyembro ng pamilya. Sila ay mga Maninila na tinarget si Ginoong Garcia nang may sinasadya na balak na nakawin ang lahat ng itinayo niya at ng kanyang yumaong asawa sa loob ng 42 taon ng kasal. Tumayo si Marco Santos. Pagpuna. Kagalang-galang na Hukom. Ito ay to outrageous character assassination. Ang council ay gumagawa ng inflammatory accusations nang walang anumang pundasyon. Tinaas ni Hukom del Prado ang kamay niya para sa katahimikan. Ang mga mata niya ay gumalaw sa pagitan ni Cardo at Marco, nag-assess, nagkukuwenta. Nang magsalita siya, ang boses niya ay nagdala ng bigat ng autoridad. Itinakwil ang mga allegation na ito ay seryoso sa magkabilang panig. Gusto kong marinig ang lahat. Bumaling siya kay Cardo. Sinasabi niyo na mayroon kayong ebidensya, Counselor. Ipakita. Binuksan ni Cardo ang folder niya, ang folder na ginugol ni Carmela, ang mga taon, sa pagtulong na ihanda. Magsimula tayo sa kung paanong ginawa mismo ni Ginang Bianca Garcia ang eksaktong ito sa isa pang matandang lalaki 5 taon na ang nakalipas. Isang lalaki sa Phoenix, Arizona, isang lalaking nagngangalang Arturo Santiago. Huminto siya, hinahayaang nakabitin ang pangalan sa hangin. Isang lalaking namatay. Namutla ang mukha ni Bianca. Ang kulay ay nawala mula sa mukha ni Bianca habang ang pangalan ni Arturo Santiago ay umalingaw-ngaw sa courtroom. Sa tabi niya, si Imelda ay tumigas ng halos hindi mahalata, ang tanging crack sa kanyang kung hindi man ay kalmado na kilos. Nanatiling nakatayo si Marco Santos, ang mga pagpuna ay nabuo sa mga labi niya. Ngunit pinatahimik siya ni Hukom del Prado sa isang tingin na hindi pumayag sa anumang argumento. Magpatuloy, Counselor, sabi niya kay Cardo. Ipinakita ni Cardo ang ebidensya ng sistematiko, ang bawat dokumento na nagtatayo sa huli, tulad ng mga brick sa isang pader. Inilarawan niya kung paanong si Bianca, na gumagamit noon ng maiden name, Niang Morrison, ay nakilala si Arturo Santiago sa isang grief support group sa Phoenix. Kung paanong naging companion niya, confidant niya, ang pinakamalapit niyang relasyon sa pagkawala ng asawa niya. Kung paanong unti-unti niya itong inalis mula sa pamilya niya, hinarang ang mga komunikasyon niya, at kinumbinsi siya na siya lang ang talagang nagmamalasakit sa kanyang kapakanan. Sa loob ng 8 buwan, paliwanag ni Cardo, naglalagay ng mga punt bank record sa harap ng hukom. Inilipat ni Arturo Santiago ang talan 340,000 tinatayang 17 milyong piso sa mga account na kinokontrol ng babaeng nakaupo sa lamesang iyon. Ang buo niyang life savings ay nawala. At 3 buwan pagkatapos ng huling kwan transfer, natagpo ang patay si Ginoong Santiago sa bahay niya. Sa wakas ay natagpuan ni Marco ang boses niya. Kagalang-galang na hukom, ito ay sinaunang kasaysayan at ganap na hindi nauugnay sa kasalukuyang pagdinig. Ang client ko ay hindi kailanman kinasuhan ng anumang krimen na may kaugnayan kay Ginoong Santiago. Tama iyan, kinilala ni Cardo. Dahil ang civil lawsuit ng pamilya ay naayos sa isang mahigpit na non-disclosure agreement bago ito mapunta sa paglilitis. Ngunit ang pateren ay nauugnay. Nagpapakita ito ng balak, methodology, at isang kasaysayan ng pagtatarget ng mga vulnerable na matatandang lalaki. Sinuri ni Hukom del Prado ang mga dokumento. Ang ekspresyon niya ay hindi mabasa. Mayroon ba kayong mga saksi upang patunayan ang kasaysayang ito? Mayroon po, kagalang-galang na hukom. Gusto kong tawagin si Elena Santiago sa stand.
Tumayo si Ellen mula sa upuan niya sa gallery at naglakad patungo sa witness box nang may dangal ng isang babaeng naghintay ng mga taon para sa sandaling ito. Nagsusuot siya ng isang simpleng itim na damit, ang kanyang silver streaked na buhok ay nakatali, ang mga kamay niya ay matatag habang kumukuha siya ng panunumpa. Ginabayan siya ni Cardo sa patotoo, dahan-dahang pinapayagan siyang ikuwento ang istorya ni Arturo sa sarili niyang mga salita. Nagsalita siya tungkol sa kabaitan ng kapatid niya, ang pananampalataya niya, ang debosyon niya sa asawa na nawala sa kanya. Inilarawan niya kung paanong nagbago siya pagkatapos makilala si Bianca, kung paanong ang mga tawag sa phone niya ay naging mas madalang, kung paanong tumigil siya sa pagdalo sa mga family gathering, kung paanong mukha siyang lumiit habang lumilipas ang mga buwan. Ang huling beses na nakipag-usap ako kay Arturo, sabi ni Ellen, ang boses niya ay makapal sa kontroladong emosyon. Ang tunog niya ay parang isang estranghero. Sinabi niya sa akin na hindi na niya kailangan ng pamilya, na mayroon siyang isang taong talagang nakakaintindi sa kanya. Isang buwan pagkatapos, patay na siya. At ano ang reaksyon niyo sa hatol ng coroner, na suicide? Tanong ni Cardo. Natagpuan ng mga mata ni Ellen si Bianca, sa kabila ng courtroom. Hindi nagpakamatay ang kapatid ko. Siya ay isang debotong Katoliko. Naniniwala siya na ang suicide ay isang mortal na kasalanan na maghihiwalay sa kanya kay Elena ng tuluyan. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Tumigas ang boses niya. Siya ay sinira ng babaeng iyon. Kinuha niya ang pera niya, ang dangal niya, ang koneksyon niya sa lahat ng nagmamahal sa kanya. At nang wala na siyang natira, sumuko siya. Kinuha niya ang lahat mula sa kanya, kasama na ang kagustuhan niyang mabuhay. Ang courtroom ay umupo sa mabigat na katahimikan. Nakita ko ang panga ng hukom na tumigas. Nakita ang paraan ng pagtingin niya kay Bianca ng may bagong pag-unawa. Ngunit hindi pa tapos si Cardo. Kagalang-galang na hukom, mayroon pa akong isang piraso ng ebidensya. Isang audio recording na ginawa ni Carmela Garcia, ang yumaong asawa ng respondent, humigit kumulang 6 na buwan bago siya namatay. Ang recording ay ginawa sa presensya ng kanyang abogado at legal na balido bilang isang sinumpaang pahayag. Naglabas siya ng isang maliit na at digital recorder at inilagay ito sa lamesa ng ebidensya. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Nabasa ko ang mga note ni Carmela, ang mga liham niya, ang mga tagubili niya, ngunit hindi ko pa narinig ang boses niya simula sa mga huling pabulong na salita sa ospital. Pinindot ni Cardo ang play. Ang boses ni Carmela ay pumuno sa courtroom, malinaw at malakas, sa kabila ng sakit na kumukonsumo sa kanya nang nirecord niya ito. Ang pangalan ko ay Carmela Garcia. Ginagawa ko ang recording na ito dahil baka hindi ako mabuhay ng sapat upang protektahan ang asawa ko ng personal. Si Bianca Reyes ay pinakasalan ang anak ko upang makakuha ng akses sa pamilya namin. Hindi siya ang pinapanggap niyang siya. Mayroon akong patunay na ginawa niya ang parehong bagay sa isang lalaking nagngangalang Arturo Santiago sa Phoenix, Arizona. Nakipagkaibigan siya sa kanya, inalis siya, kinuha ang pera niya, at nang wala na siyang natira, namatay siya. Kinuha niya ang buhay niya tulad ng kung may hawak siyang sandata. At naniniwala ako na balak niyang gawin ang parehong bagay sa asawa ko, si Leo. Bahagyang nanginig ang boses ni Carmela, ang tanging tanda ng emosyon na malamang na naramdaman niya habang nire-record ang mga salitang ito. Leo, kung naririnig mo ito, pasensya na hindi ko nasabi sa iyo ng mas maaga. Gusto ko ring protektahan si Anton. Hindi niya alam kung sino ang pinakasalan niya. Siya ay nakulong sa isang bagay na hindi niya makita, at umasa ako na mapapalaya ko siya nang hindi siya sinisira. Ngunit kailangan kong pumili, at pinili kita. Palagi kitang pipiliin. Umiyak ako ng hayag ngayon, hindi mapigilan ang mga luha na umaagos sa mukha ko. Sa paligid ko, narinig ko ang iba na umiiyak din. Kahit si Hukom Del Prado ay kumuha ng isang tissue, nagpunas ng mata niya habang pinapanatili ang kanyang profesional na composure. Ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, patuloy ni Carmela. Ang contrast, ang investigation, ang ebidensya na tinipon ko, lahat ng iyon ay upang protektahan ka kapag hindi na ako makakasama. Patawarin mo ako para sa mga sikreto. Tinago ko lang ang mga ito dahil mahal kita, at, Leo, huwag mong hayaan siyang manalo. Huwag mong hayaan na kunin niya ang itinayo natin ng magkasama. Lumaban ka para sa sarili mo. Lumaban ka para sa pamilya natin. At alamin mo na nasaan man ako, nakikipaglaban ako sa tabi mo. Nagtapos ang recording. Ang katahimikan ay pumuno sa courtroom, na parang isang hininga na pinigilan. Kinontrol ni Hukom Del Prado ang sarili, at bumaling sa lamesa ng petitioner. Ginang Garcia, sabi niya, tinutugunan si Bianca ng direkta. Ang mga allegation na ito ay seryoso na sinusuportahan ng documented evidence. Mayroon ba kayong anumang tugon? Nagsimulang tumayo si Marco Santos, handa na mag-alok ng ilang sinanay na pagtanggi, ilang legal na maneuvering upang ilihis at antalahin. Ngunit bago siya makapagsalita, ang paggalaw mula sa likod ni Bianca ay umakit sa atensyon ng lahat. Tumayo si Anton.
Kagalang-galang na hukom, sabi ng anak ko, matatag ang boses sa kabila ng laki ng kung ano ang gagawin niya. Mayroon akong tugon. Mayroon akong mga recording ng asawa ko at ng nanay niya na nagpaplano ng eksaktong itinatanggi nila. Mga usapan tungkol sa kung paanong ipadeklarang walang kakayahan ang tatay ko, kung paanong nakawin ang mga ari-arian niya, kung paanong tumakas sa bansa kasama ng ibang lalaki. Tiningnan niya si Bianca at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. At gusto kong marinig iyon ng korte. Ang mukha ni Bianca ay naging puti sa shock habang naglalakad si Anton papalabas sa kanyang stand, patungo sa witness stand. Sa loob ng 10 taon, kinontrol niya siya, manipulated siya, kinumbinsi siya na ang sarili niyang mga perception ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, gumalaw siya ng may layunin na hindi niya kailanman nakita, isang determinasyon na nagwasak sa bawat pin-assumption na ginawa niya tungkol sa lalaking pinakasalan niya. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Cardo. Si Anton Garcia ay nakikipagtulungan sa aming POTO investigation sa nakalipas na 2 linggo. Sa panahong iyon, nirecord niya ang maraming usapan na may kaugnayan sa pagdinig na ito. Ang mga recording niya ay legal na katanggap-tanggap bilang ebidensya. Tumango si Hukom del Prado. Magpatuloy. Ikinonekta ni Anton ang phone niya sa courtroom's audio system. Ang mga kamay niya ay matatag sa kabila ng bigat ng kung ano ang gagawin niya. Ang unang recording ay pumuno sa silid ng boses ni Bianca, kaswal at tiwala na tinatalakay ang guardianship strategy kay Marco Santos. Hindi malalaman ng matanda kung ano ang tumama sa kanya. Ipapakita namin ang ulat ng doktor, gagawin siyang mukhang nalilito at paranoid, at ibibigay ng hukom ang kontrol. Simple. Ang pangalawang recording ay kinuha si Imelda na nagtuturo sa anak niya sa courtroom demeanor. Nagawa ko ito ng 3 beses, sabi ng boses ni Imelda na sinundan ng tawanan. Ang mga matatandang lalaki ay predictable. Nalilito sila. Nagagalit sila, at ang mga hukom ay hindi nagtitiwala sa galit na matatandang lalaki. Gawin siyang mukhang unstable, at ang natitira ay madali. Ngunit ang huling recording, ang siyang nagselyo sa kapalaran nila. Ang boses ni Bianca ay pumuno sa courtroom, maliwanag sa pag-asa, habang inilalatag niya ang endgame niya sa nanay niya. Kapag siya ay idineklara na walang kakayahan, ako ang magiging conservator, ganap na kontrol, lilikidahin ko ang lahat sa loob ng 6 araw. May 2 offshore account na handa si Marco. Sa oras na malaman ng sinuman kung ano ang nangyari, nasa Costa Rica na tayo. Bagong pangalan, bagong buhay. Makukuha ni Anton ang mga divorce paper sa mail. Ang tugon ni Imelda ay lumabas ng malinaw. Iyan ang anak ko, tulad ng itinuro ko sa iyo. Habang nagpe-play ang recording, napansin ko ang paggalaw sa lamesa ng petitioner. Tumayo si Marco Santos mula sa chair niya at umabot patungo sa mga pinto ng courtroom. Naglaho ang kanyang makintab na tiwala at napalitan ng desperadong pagkalkula ng isang nakulong na hayop. Isang mabailif, ang humakbang sa landas niya, ang mga braso ay nakatiklop, ang ekspresyon ay walang damdamin. Huminto si Marco, napagtanto na walang matatakbuhan. Ganap na nagiba ang composure ni Bianca. Tumalon siya, ang mukha niya ay pumilipit sa galit, ang lahat ng pagkukunwari ng nag-aalala na manugang ay iniwan. Nirecord mo ako, sigaw niya kay Anton. Ikaw na kaawa-awang duwag. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, lahat ng isinakripisyo ko, nagtaksil ka sa akin ng ganito. Naghagis siya ng mga insult kay Anton, mga salita na hindi ko uulitin, wika na nagtanggal ng anumang natitirang ilusyon ng babaeng pinanggap niya. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. At ikaw na hangal na matanda na nakaupo diyan sa mga scheme, ng patay mong asawa na iniisip na nanalo ka ng isang bagay. Hindi ito hustisya. Ito ay conspiracy, laban sa akin. Paulit-ulit na kinalabog ni Hukom del Prado ang kanyang gavel. Order. Ginang Garcia, kokontrolin mo ang sarili mo, o ipapatanggal kita. Ngunit si Bianca ay lampas na sa kontrol. Inabot ni Imelda ang braso ng anak niya, sinusubukang hilahin siya pabalik sa upuan niya, sinusubukang iligtas ang isang bagay mula sa pagkasira. Si Bianca ay bumaling sa nanay niya ng may pantay na kamandag. Ito ang plano mo. Sabi mo gagana ito. Sabi mo madali ang mga matatandang lalaki, na predictable, ang mga hukom, na hindi tayo mahahawakan. Tumawa siya ng malakas at basag na tunog. Ang galing mo namang guro. Ang courtroom ay sumabog sa chaos. Gumalaw ang mga bailiff, patungo sa lamesa ng petitioner. Gumawa si Marco ng isa pang pagtatangka na umabot sa labasan at pisikal na pinigilan. Umupo si Imelda ng nagyelo, ang kanyang maingat na binuo na maskara ay tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng pampublikong mga akusasyon ng anak niya. Ang gavel, ni Hukom del Prado, ay pumutok na parang kulog ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang bumagsak ang katahimikan. Sapat na ang narinig ko, sabi niya, ang boses niya ay malamig sa awtoridad. Ang petisyon para sa guardianship ay binaliwala. Bukod pa rito, batay sa ebidensya na ipinakita. Ngayon,
Ire-refer ko ang bagay na ito sa city prosecutor para sa agarang criminal investigation sa conspiracy na gumawa ng elder financial exploitation. Bumaling siya sa mga bailiff. I-detain si Ginang Bianca Garcia, Ginang Imelda Reyes, at Ginoong Marco Santos habang nakabinbin ang pagdinig. Hindi sila aalis sa courthouse na ito. Lumapit ang mga officer na may handcuff. Tahimik na sumunod si Marco, ang kanyang legal na isip ay nagkukuwenta na ng mga defense strategy. Tumayo si Imelda ng buong dignidad, iniunat ang mga pulso niya na para bang ito ay isang abala lamang. Ngunit lumaban si Bianca, nagmumura at nagpupumiglas hanggang sa pinigilan siya ng dalawang officer. Habang inaakay nila siya sa tabi ng lamesa ko, huminto siya at tinitigan ako ng may dalisay na galit. Hindi pa tapos ito, Leo. Mag-a-appeal ako. Magsasampa ako ng kaso. Sisirain kita kung iyon ang huling bagay na gagawin ko. Sinalubong ko ang tingin niya ng mahinahon, nararamdaman ang presensya ni Carmela sa tabi ko, ang lakas niya ay dumadaloy sa akin. Para sa akin, sabi ko ng mahina. Tapos na. Inakay nila siya palayo, sumisigaw pa rin ng mga banta na umalingaw-ngaw sa mga pader ng courtroom. Ngunit habang ginagabayan ng mga officer, si Imelda patungo sa pinto, huminto siya at lumingon. Hindi tulad ng anak niya, siya ay kalmado, halos payapa, nakasuot ng isang kakaibang ngiti na nagpadala ng chill sa spine ko. Akala mo alam mo ang lahat, hindi ba, Leo? Akala mo ang mahal mo na si Carmela ay isang santo. Tumawa siya ng mahina. Tanungin mo ang anak mo kung anong uri ng babae talaga si Carmela. Tanungin mo siya tungkol sa kung paanong tinrato siya ng nanay mo. Tungkol sa mga bagay na sinabi at ginawa ni Eleanor habang tumitingin ka sa kabilang direksyon, lumawak ang ngiti niya. Hindi mo man lang alam ang mga sikreto sa sarili mong bahay. Hinawakan ni Ellen ang braso ko, ang hawak niya ay matatag at nagpapababa sa lupa. Huwag kang makinig sa kanya. Sinusubukan niyang lasonin ang tagumpay mo. Ngunit may isang bagay sa mga salita ni Imelda ang tumama, resonate sa larawan na natagpuan ko, sa mga cryptic na komento ni Pari Rafael, sa pabulong na pag-amin ni Carmela tungkol sa pagkaalam kung ano ang pakiramdam ng maging hindi gusto sa sarili niyang pamilya. Ano ang tiniis ni Carmela nang tahimik habang ako ay nanatiling walang kamalayan. 6 na buwan ang lumipas na parang tubig, na naghahanap ng daan pababa, dahan-dahang nagbabago ang landscape ng buhay ko sa isang bagay na bago. Natapos ang mga paglilitis isa-isa, ang bawat hatol ay isa pang bato sa pundasyon ng hustisya na sinimulan ni Carmela ilang taon bago siya mamatay. Si Bianca ay nahatulan ng conspiracy na gumawa ng elder financial exploitation at sinentensiyahan ng 7 taon sa state prison. Nakatanggap si Imelda ng 5 taon para sa kanyang papel bilang architect at kasabwat. Si Marco Santos ay inalis sa kabar, nasira ang kanyang legal na karera at sinentensiyahan ng 3 taon para sa kanyang pakikilahok sa scheme. Ang sistema ay gumalaw ng mabagal, tulad ng kalikasan nito, ngunit gumalaw ito sa tamang direksyon. Si Anton ay lumabas mula sa pagkasira ng kasal niya na parang isang lalaking umaahon mula sa malalim na tubig. Ang therapist na sinimulan niyang makita ay tumulong sa kanya na maintindihan kung paanong manipulated siya ni Bianca, kung paanong inalis siya mula sa pamilya niya at binago ang perception niya ng realidad sa loob ng 10 taon ng maingat na kontrol. Ang proseso ay masakit, alam ko, ngunit kinakailangan. Ang ilang sugat ay dapat muling buksan bago sila gumaling ng maayos. Bumisita siya tuwing linggo ngayon. Nagtatrabaho kami sa hardin ng magkasama. Ang parehong hardin kung saan minsan ay nagtanim si Carmela ng mga kamatis at rosas at butherb na ginamit niya sa pagluluto niya. Ang mga kamay ni Anton ay natututo sa lupa, natututo ng pagtitiyaga, natututo ng tahimik na kasiyahan ng pag-aalaga ng isang bagay sa buhay. Pagkatapos, nagbabahagi kami ng mga pagkain sa lamesa ng kusina at nag-uusap tungkol kay Carmela, tungkol sa nanay na nais sana niyang pinahahalagahan habang buhay pa, tungkol sa mga taon na nawala sa kanya dahil sa impluwensya ni Bianca. Ang mga usapan ay hindi palaging madali, ngunit tapat ang mga ito. Iyan ay higit pa sa mayroon kami noon. Ang pera na iniwan ni Carmela, ang kapalaran na tahimik niyang naipon sa loob ng 30 taon ay natagpuan ang layunin nito. Itinatag ko ang Carmela Garcia Foundation upang tulungan ang mga biktima ng elder financial exploitation. Ang mga taong tulad ni Arturo Santiago, na walang sinuman na magpoprotekta sa kanila, walang asawa na naghahanda ng mga depensa mula sa kabila ng libingan. Naglilingkod si Ellen sa board, dinidirekta ang kanyang kalungkutan sa kanyang kapatid sa isang bagay na nakabubuo, isang bagay na nagpaparangal sa alaala niya, sa pamamagitan ng pagpigil sa iba na magdusa ng kapalaran niya. Magkasama, nagsasalita kami sa mga community center at simbahan sa buong Pilipinas. Nagbabala sa mga senior tungkol sa mga pattern ng mga maninila. Nagtuturo sa mga pamilya na kilalanin ang mga tanda ng isolation at manipulation.
Madalas kong sinisimulan ang mga talk ko sa isang simpleng mensahe na hindi kailanman nabigo na mag-resonate. Ang asawa ko ay nagligtas ng buhay ko mula sa kabila ng libingan. Gumugol siya ng mga taon sa paghahanda para sa isang laban na hindi ko alam na darating, ngunit hindi lahat ay may Carmela. Iyan ang dahilan kung bakit nandito kami, upang maging Carmela ng isang tao para sa mga nangangailangan ng proteksyon. Sa isang tahimik na hapon sa huling bahagi ng Tagsibol, tumawag si Pari Rafael upang sabihin na mayroon siyang isang bagay para sa akin. Nagmaneho ako patungo sa simbahan ng San Roque, at natagpuan siya na naghihintay sa opisina niya, ang parehong silid kung saan niya ako unang sinabi tungkol sa mga sikreto ni Carmela. Nasa mga kamay niya ang isang sobre, kulay krema at bahagyang gamit. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harap sa eleganteng sulat kamay ni Carmela. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag naresolba ang lahat, sabi niya. Sa tingin ko oras na. Dinala ko ang sobre sa bahay at binuksan ito ng mag-isa, nakaupo sa paboritong chair ni Carmela sa tabi ng bintana kung saan siya nagbabasa. Ang liham sa loob ay 3 pahina ang haba, nakasulat sa maingat na kamay niya, may petsang halos 1 taon bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin ang lahat. Nang magpakasal kami, ang nanay ko, si Eleanor, ay nagsagawa ng isang tahimik na kampanya upang itulak si Carmela palabas ng pamilya. Tinawag niya si Carmela na hindi sapat para sa kanyang anak, tinanong ang background niya, ang edukasyon niya, ang kanyang pagiging karapat-dapat na dalhin ang pangalan ng Garcia. Inalis niya si Carmela mula sa mga family gathering, nang may matatalim na komento tungkol sa limitadong espasyo o magkasalungat na mga schedule. At minsan sa isang sandali na hindi kailanman nakalimutan ni Carmela, tiningnan ni Eleanor siya ng direkta sa mga mata at sinabing, hinding-hindi ka magiging Garcia. Isa ka lang taong pinili ni Leo bago siya nakakaalam. Ipinagtanggol ko si Carmela noon. Naalala ko ngayon, kahit na hindi ko naintindihan ang lalim ng pinagtatanggol ko sa kanya. Sinabi ko sa nanay ko na maging mabait, iginiit na isama si Carmela, pinili ang asawa ko kaysa sa pag-aproba ng pamilya ko ng paulit-ulit. Ngunit hindi ko kailanman nalaman kung gaano kahalaga ang mga labanan na iyon sa kanya, kung gaano siya kalapit sa pag-alis, kung paanong ang hindi ko sinasadyang proteksyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na manatili. Iniligtas mo ako, Leo, sulat niya, kahit noong hindi mo alam na kailangan ko ng kaligtasan. Tumayo ka sa pagitan ko at ng kalupitan ni Eleanor nang hindi kailanman nakikita ang buong larawan. Pinili mo ako tuwing, at ang pagpili na iyon ay ang lahat. Ngayon, sa pamamagitan ng lahat ng iniwan ko, inililigtas kita. Tabla na tayo ngayon, mahal ko. Palagi tayong tabla. Sa ika-6 na buwan na anibersaryo ng pagtatapos ng paglilitis, kami ni Anton ay nagmaneho ng magkasama patungo sa sementeryo kung saan nakahimlay si Carmela. Nakipagkita sa amin si Ellen doon, nakatayo ng may paggalang habang papalapit kami sa lapida. May dala akong sariwang puting lili, ang paborito ni Carmela, at inilagay ang mga ito ng dahan-dahan laban sa makintab na granite. Si Anton ang unang nagsalita, ang boses niya ay makapal sa emosyon. Patawad, nanay, para sa lahat. Para sa mga taon na sinayang ko, para sa mga bagay na hinayaan kong sabihin ni Bianca, para sa hindi pagiging anak na karapat-dapat sa iyo. Patawad. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya, naramdaman ang tensyon, na dahan-dahang bumitaw mula sa katawan niya. Matagal ka na niyang pinatawad. Anak. Palagi siyang nauuna sa atin. Palaging naghahanda, palaging nagpoprotekta, palaging nagmamahal sa atin ng higit pa sa alam natin. Tumayo kami sa katahimikan habang ang araw ng Pilipinas ay pumuputok sa mga ulap, nagpapainit sa mga mukha namin ng may magiliw na liwanag. Sumama sa amin si Ellen. Ang kanyang presensya ay isang paalala na ang abot ni Carmela ay umabot ng lampas sa pamilya namin, hinahawakan ang mga buhay, at nagdadala ng hustisya kahit pagkatapos ng kamatayan. Habang tumalikod kami upang umalis, huminto ako at tumingin muli sa libingan sa huling pagkakataon. Ang mga lili ay kumikinang na puti laban sa berdeng damo, maganda at buhay, tulad ng gusto niya. Nabubuhay akong muli, Carmela. Bulong ko, tulad ng hiniling mo. Ang araw ay nagpatuloy na sumikat habang lumalayo kami, mula sa libingan ni Carmela ng hapong iyon. 3 tao ang nakagapos ng magkasama sa pamamagitan ng pagkawala at pag-ibig, at ang tahimik na paghahanap ng hustisya. May natutunan ako sa loob ng 6 na buwan na iyon, na sana ay naintindihan ko mga dekada na ang nakalipas. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo lamang. Ito ay tinutukoy ng mga taong tumatayo sa tabi mo kapag sinusubukan ng mundo na sirain ka, ng mga kamay na umaabot kapag ikaw ay nahuhulog, ng mga boses na nagsasabi ng katotohanan kapag mas madali ang kasinungalingan. Itinuro sa akin ni Carmela na ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ito ay nagbabago. Ito ay umaalingaunggaw. Ito ay patuloy na nagpoprotekta matagal, pagkatapos tumigil ang pusong humawak nito sa pagtibok. Gumugol siya ng mga taon sa paghahanda ng isang kalasag na hindi ko alam na kailangan ko. At nang dumating ang mga lobo, para sa akin, ang pag-ibig niya ay sapat pa rin upang itaboy sila palayo.
Kung pinapanood mo ito, at may nakikilala ka sa istorya ko, kung nakakakita ka ng isang miyembro ng pamilya na inilalayo, manipulated, o dahan-dahang hinihiwalay mula sa mga taong nagmamahal sa kanila, pakiusap huwag kang tumingin sa malayo. Magsalita, magtanong. Maging Carmela ng isang tao bago pa huli ang lahat. Ang elder financial exploitation ay sumisira ng higit pa sa mga bank account. Sinisira nito ang dangal, tiwala, at buhay. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Kung ang istoryang ito ay humipo sa puso mo, pakishare ito sa isang taong nangangailangan na marinig ito. Mag-iwan ng comment sa ibaba na nagsasabi sa akin kung ano ang iniisip mo at mag-subscribe sa channel namin upang hindi ka kailanman makaligtaan ng isa pang istorya ng hustisya. *Resilience*. At ang hindi masisira na mga bond ng tunay na pag-ibig ng pamilya. Hanggang sa susunod, tandaan, ang dangal ang tanging pag-aari natin.